Matapos ang diborsyo, pinuno niya ng puting sampagwita ang bahay na nagkakahalaga ng 10 milyong piso at nagpadala sa akin ng imbitasyon sa kanyang kasal sa kanyang kabit. Ang sabi lamang aking ina, "Huwag kang umiyak. Pumunta ka sa selebrasyon, magiging kawili-wili iyon." Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na tagapakinig ng channel na. Ako si Marivic Reyes at ang aking kwento ay nagsimula sa isang salitang ito, tiwala na ibinigay ko sa maling tao. 33 na ako. Isang interior designer ako. Maganda ang tunog ng propesyon, ngunit ang katotohanan ay ganito ang aking pamumuhay. Almusal ayon sa schedule, hapunan kung ano ang mayroon sa construction site. May mga araw na nakatayo ako sa gitnang bahay na mabango sa bagong pintura. Pinapanood ang mga manggagawa na nagtatayong cabinet, inaayos ang bawat hawakan at naisip ko, katulad ng interior na ito ang aking buhay. Sa labas, parang perpekto ang lahat. Sa loob, alikabok, ingay at amoy ngang pandikit. Nakatira ako kasama ang aking ina na si Nanay Coring si Corazon Reyes sa isang simpleng apartment sa Chalucan, Metro Manila. Namatay na ang aking ama ng matagal na. Simple ang pamumuhay ni Nanay. Walang mamahaling kosmetiko, walang branded na damit. Tuwing umaga, pupunta siya sa palengke, magluluto ng tanghalian sa tamang oras. Isang tipikal na Filipinang matanda ng lumang henerasyon ang uri na siguradong nakilala na ninyo, nga minamahal na tagapakinig. Hindi siya madaldal, ngunit napakatalino ngang kanyang pag-obserba. Alam niya kung sino sa gusali ang nakpalit ng bagong pinto, kung sino ang bumili ng sasakyan, at kung sino ang nalinlang sa investment scam. Inaalala niya ang lahat sa unang pagkakataon. Madalas niyang sinasabi sa akin, "Marivic, anak, ngunit noong panahon na iyon, mas bata pa ang aking isipan kaysa sa aking edad at mas naniniwala ako sa mga salita kaysa sa payo ng aking ina." Nakilala ko si Jerome Villanueva sa huling bahagi ng 2021 sa isang opening ng showroom ng isa sa aking mga kliyente. Nang araw na iyon, suot ko ang isang simpleng puting blusa at flat shoes dahil buong umaga akong naglibot sa iba't ibang project site. Pabasta-basta ko lamang itinali ang aking buhok sa ponytail. Totungang hindi angkop ang aking hitsura sa okasyon. Pangarap ko lamang matapos na ang lahat para makauwi at may tama ang plano. Medyo nahuli si Jerome kaysa sa ibang panauhin. Hindi siya maingay, hindi nagmamayabang, kalmado at tiwala ang kilos. Perpektong-perpekto ang pagkakasabit ng kanyang polo barong, mayos ang buhok. Nang nakikipagkamay siya sa mga panauhin, ang ngiti niya ay profesional, sapat na pala amigo, ngunit napapanatili ang distansya. Sinasabi nila, maganda ang lalaki, mabuti iyon. Marunong pang magsalita, mas mabuti pa. Si Jerome ay maganda at matatas. Naktakpo ang aming matingin nang nakatayo ako sa tabi ng buffet table, hawak ang baso na katas na mangga at pinapanood ang entablado. Lumapit siya at nagtatanong ng napakasimpleng tanong, "Kayo po ba ay bahagi ng design team? Mukhang bihasa kayo sa lighting." Bahagya akong natahimik. Karaniwan, tinatanong nila ako, "Ang inyong firma ba ay gumagawa ng interior?" Napakapangkalahatan ng ganon. Ang tanong niya ay nakpahiwatik na nakita niya ako. Ngumiti ako ng magalang. Interior design ang aking trabaho. Kayo po." Iniabot niya ang kanyang business card. Jerome Villanueva, PR Director. Pagkatapos ay nagdagdag siyang pariralang matagal kong inalalang, ang nga designer ay lumilikhang espasyo para mabuhay. Ako naman ay lumilikha ng imahe para mabuhay. Ngunit ang imahe na walang tunay na nilalaman ay matutuklap din, katulad ng murang pintura. Nang marinig ko iyon, naisip ko, ay naku, hindi lang siya nagbibigay ng papuri pilosopyo pa. Noon ay naive ako at naniniwala na kung malalim ang sinasalita ng tao, malalim din ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ngang even, nagpadala si Jerome ng mensahe na nagtatanong kung nakauwi na ako. Sumagot ako ng magalang, ngunit nagpatuloy siya, "Napansin ko na wala kang kinakain buong gabi. Siguraduhin kumain ka pagkauwi. Ang mga babae sa trabaho ninyo ay madalas nakakalimot sa sarili nila."
Alam ninyo ba ang pakiramdam na ito pagod na pagod ka at bigla kang may nagsabing eksakto ang kailangan mong marinig, parang pagkatanggap ng mainit na jacket sa malamig na araw. Hindi ako kulang sa mga manliligaw, ngunit kulang ako sa isang taong magparamdam sa akin na may nagmamalasakit. Matapos noon, hindi agresibo ang pakikipag-ugnayan ni Jerome. Napakahusay ngang kanyang pamamaraan, nagmamensahe siya tuwing 3 araw, palaging may dahilan. Magpopost ako ng litrato mula sa isang site, hindi lang siya mag-like. Magtatanong siya, hindi ba maapektuhan ng halumigmig ang uri ng kahoy na ito para sa kitchen cabinet? Sumasagot ako at magpapatuloy siya. Ang iyong pagiging maingat sa detalye ay kahanga-hanga. Malamang ay maayos ang iyong bahay. Papuri sa aking trabaho ang gunit papuri rin sa akin. Anong baba ang hindi matutukso nito? Humigit kumulang 2 buwan ang lumipas bago niya akong imbitahan sa hapunan. Hindi siya pumili ng mamahaling restaurant. Pinili niya ang isang maliit na cozy na lugawan sa isang eskinita ng Quiapo. Nagulat ako. Kayo po ay nasa PR industry, akala ko mas gusto ninyo ang mga trendy na lugar. Nangiti siya ng may bahagyang pagtatawang sarili. Sa mga fancy na restaurant, kumakain para sa Instagram. Sa lugaw at goto, kumakain para mabuhay. Pinipili ko ang tunay. Noon ang salitang ito ay tila tapat at makalupa. Kalaunan lamang nalaman ko na may mga taong napakagandang nagsasalita tungkol sa katotohanan, ngunit ang kanilang buhay ay malayo riyan. Nang gabing iyon, kumain siyang lugaw at kahit gayon, nananatiling elegante. Maingat na naglagayng toyo at kalamansi. Nag-order pa siya ng extra ensalada at sinabing, kumain kang gulay sa trabaho mong, ganyan sa construction sites, kailangan mong bitamina para hindi maanemia. Tumawa ako, tumingin siya sa akin, ngumiti, at sinabi, gusto ko kung paano ka tumatawa. Pag ngumingiti ka, hindi na parang pagod ang buhay. Diyos ko, hindi ba ito parang script ng pelikula? Ngunit hindi ako nag-isip ng script nun. Inisip ko na ito ay tadhana na naawa sa akin ang langit at nagpadala ng lalaking marunong magpahalaga. Isinama ko si Jerome para makilala si Nanay Coring 1 linggo. Nagluto si Nanay ng tunay na Pilipinong tanghalian, sinigang na baboy, kare-kare, piniritong tilapia, at ensaladang kangkong. Simple ang damit niya, nakakulong ang buhok ng hindi masyadong inaayos. Napakamagalang ni Jerome. Magandang araw po, Nanay Coring. Ako po si Jerome. Tumingin si Nanay sa kanya at tumango. Magandang araw, tuloy ka na, umupo ka. Walang papuri, walang labis na tanong, walang sigla. Nananatiling siya mismo si Nanay. Nahiya ako ng bahagya nun. Natakot ako na baka akalaing malamig siya ni Jerome. Sa pagkain, napakahusay na nagkuwento ni Jerome. Pinuri ang sinigang, sinabi na ang kare-kare ay katulad noong bata pa siya. Hindi niya sinabing sanay siya sa mga restaurant, sinabi niya, ang lutong bahay ay isa sa mga bagay na aking minamalungkot. Dahil sa trabaho, bihira akong kumain ng maayos. Nakikinig si Nanay at paminsan-minsang tumutango. Ngunit napansin ko na mas matagal siyang tumingin sa kanya kaysa karaniwan. Pagkatapos ng pagkain, tumulong si Jerome sa pagliligpit ng mesa. Nakita ito ni Nanay, wala siyang sinabi. Ngunit nang umalis na si Jerome, tinawag niya ako sa kusina at nagtatanong ng isang tanong lamang, sa tingin mo ba tunay na minamahal ka niya? Ngumiti ako, siyempre, Nanay. Napakabait ni Jerome. Tumingin si Nanay sa akin at dahan-dahang sinabi, ang mabuting tao ay kilala mo hindi nung kailangan ka niya kundi nung nakuha na niya ang gusto niya. Bahagya akong natigilan. Sa isipan ko, nag-alala lang siya ng walang dahilan. Silim na ang loob ko. Matagal na siyang nag-iisa, kaya't natakot siya sa mga lalaki. Si Jerome ay naiba. Mula noon, madalas na pumunta si Jerome sa amin. Ipinakilala niya ako sa kanyang makaibigan, lahat mula sa media at PR world, mabilis magsalita at matalino. Sa tabi nila, pakiramdam ko ay probinsyana ako. Ngunit palagi si Jerome na banayad na naglalagay ng kamay sa aking likod na parang pinapakalma ako. Ipinakikilala niya ako sa ganito, ito si Marivich.
ang taong magdidisenyong bahay kung saan gagugol akong buong buhay ko. Dahil sa isang pariralang ito, parang naka-enchant ako, naniniwala akong nakikita niya ako bilang kanyang kinabukasan. At sa simula ng 2022, humingi siya ng aking kamay, walang fireworks, walang mamahaling restaurant. Dinala niya ako sa parehong lugawan sa Quiapo, in-order ang parehong pagkain at matapos ang hapunan, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang singsing at sinabing, "Marivich, hindi ko ipinangako sa iyo ang mga bituin sa langit, ngunit ipinangako ko sa iyo ang isang tahanan kung saan walang luha." Nang marinig ko ang walang luha, halos umiyak na ako mismo. Tumango ako. "Pakauwi," sinabi ko kay nanay. Matagal siyang nanahimik at pagkatapos ay sinabing, "Kung iyan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan, ngunit bibigyan kitang regalo, hindi para ay pagmalaki, kundi para may sandigan ka." "Anong sandigan?" tanong ko. Hindi sumagot si nanay. Lumingon siya at nagbuhos ng tubig at sinabi ng napakahina, kaya't hindi ko ito binigyang pansin nun. "Sa buhay, hindi kasing halaga ang regalo kundi ang paraan ng pagbibigay nito. Binibigyan kita, ngunit dapat ko ring iingatan ang iyong daan pabalik." Inisip ko na nag-aalala lang siya para sa anak niya. Hindi ko naisip na ang masalitang iyon tungkol sa daan pabalik ay isang araw na magliligtas sa akin mula sa kirot na tumatahak hanggang buto. Ngunit nun, ang aking puso ay punong tamis. Naniniwala akong ang kasal ay isang tahimik na daungan. Naniniwala akong ang lalaking nagsasabing walang luha ay hindi magpapayak sa akin. Ang aming kasal ni Jerome ay naganap sa kalagitnaan ng 2022, hindi kasing karangyaan ng mga artista, ngunit sapat na katayuan para masaya ang mga kamag-anak ng makabilang panik. Nagpakasal kami sa simbahan, lahat ay naayon sa kaugalian. Naalala ko, nang umaga na araw na iyon, naksuot si nanay ng maitim na berdeng damit, maayos na inayos ang kanyang buhok, at nakatayo sa harap ng litrato ang aking ama, nag-ilaw ng kandila. Hindi siya umiyak, nagbulong lamang siya. "Bantayan mo ang aming anak. Nawa ay maayos ang lahat para sa kanya." Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang pangangalis sa ilong ko. Sa reception, suot ko ang isang eleganteng puting gown. Sinasabi ng kaibigan, ang bride ay napaka-sweet. Ngumingiti ako, nag-isip, sweet man o hindi, basta mahal niya ako. Si Jerome ay nakatayo sa tabi ko, nagbibigay ng magagandang toast, nagbubuhos ng alak para sa mga kamag-anak. Sinasabi ng lahat, malaking kinabukasan ang naghihintay sa batang ito. Ang pamilyang asawa ko ay nakatira sa kabilang dakong lungsod. Ang kanyang ina, si Aling Nena, si Nena Villanueva, ay isang babaeng mahilig sa kaayusan sa lahat. Bawat salita niya ay tila payo. Pagkatapos ng kasal, tinawag niya ako, hinawakan ang aking kamay na parang malapit kaming magkaibigan, at nagbigay ng tagubilin. "Manugang ka na ngayon, dapat mong malaman ang iyong lugar, mag-ugali ng maayos." Mahigpit ang makapanuntunan sa aming pamilya. Tumango ako at iniyuko ang ulo na ayon sa kaugalian. Naisip ko, lahat ng biyenan ay medyo mahigpit, ngunit kung magiging mabuting asawa ako, mamahalin din niya ako. Ngunit minsan, kahit na tayo ay nakatayo ng tuwid, maaari pa rin tayong buwagin ng bagyo. Matapos ang kasal, nanirahan kami ni Jerome sa isang inupahang apartment na kanyang nahanap. Nagpatuloy ako sa pagpunta sa aking mga project. Madalas si Jerome ay abala sa mga pulong sa mga kliyente at kasosyo. Minsan ay nakauwi siya ng gabi, ngunit palagi siyang nagpapadala ng mensahe, "Matulog ka na, huwag mo akong hintayin." Binabasa ko ito at lumalambot ang aking puso. Nagtatrabaho ang asawa ko, nagsisikap para sa pamilya. Isang araw, tumawag si nanay. Maiksi ang sinabi niya, "Pumunta ka dito, may ibibigay akong mga dokumento." Nagulat ako, hindi si nanay ang uri na gumagawa ng misteryo. Kung tumatawag siya, may dahilan. Pumunta ako at nakita sa mesa ang isang asul na folder ng mga dokumento. Sa tabi nito, isang mainit na saa at isang mangkok ng piyaya. Palagi niyang ginagawa ito kapag may seryosong usapan.
Tumingin sa akin si nanay at dahan-dahang sinabi, Marivic, ang aking regalo sa iyo ay hindi ginto o bank account, bibigyan kita ng bahay. Natulala ako, alam kong may iPhone si nanay ngunit hindi ko inisip na literal na mabibigyan niya ako ng bahay. Inilagay ni nanay ang kamay sa folder. Ito ay isang bahay sa isang subdivision sa Antipolo. Binili ko ito ilang taon na ang nakakaraan. Ibinibigay ko ito sa inyo nga iyong asawa. Ikaw ay designer, ayusin mo ito ayon sa gusto mo. Tumingin ako kay nanay. Halos hindi makapagsalita. Nanay, bakit? Simpleng sumagot siya. Para walang makapagsabi na ang anak ko ay pumunta sa pamilya ng asawa ng walang dala. Ngunit tandaan ang aking mga salita, ang nilikha ng iyong sariling pagsisikap ay dapat mong malaman na pangalagaan. Noon, labis akong natuwa kaya niyakap ko siya. Inisip ko na ito ang aking kapalaran, ang aking suwerte. Hindi ko alam na mula sa sandaling iyon, sa mga mata ng ilang tao, hindi na ako basta manugang, naging isang uringang winning lottery ticket na para sa kanila. Ang bahay sa Antipolo ay nasa isang tahimik na subdivision. May sariling hardin at maliit na palaisdaan. Nang pumasok ako sa kanya sa unang pagkakataon, walang laman ang bahay, walang pintura ang magadingding, malamig ang sahig, masukal ang hardin. Ngunit para sa akin, ito ay isang malinis na canvas, at para sa isang artista, walang mas maganda pa sa isang malinis na canvas. Lubog na lubog ako sa trabaho. Sa araw, nasa mga project site ako para sa mga kliyente. Sa gabi, nagdrawing ng mga sketch para sa sarili naming bahay. Pinili ko ang nara para sa kusina, marmol para sa countertop. Ipina-order ang mga pinto na may vertical slats para mas maraming hangin sa loob ng bahay. Gusto kong maging moderno ang bahay ngunit may pusong Pilipino, may espasyo para sa santo, may bangko sa bintana, may sampagwita sa hardin. Si Jerome sa simula ay nagpupuri. Ginagawa mo ang lahat ng may puso, lubos kita pinagkakatiwalaan. Ang kanyang masalita ay nagbibigay sa akin ng mas lakas. Nagupa ako nga manggagawa, sinusubaybayan ang bawat bahagi, bawat gripo, bawat tila. Minsan nakatayo ako sa mainit na araw sa hardin, dumadagos ang pawis sa lig ko, ngunit maingat ko pa ring sinusukat ang agwat ng mga bato sa landas. Tinitignan akong nga manggagawa at sinasabi, mahigpit ang ating amo pero magiging maganda ang bahay. Ngumingiti ako, sarili ko itong bahay, makasamahan. Isinasabing ito nang may pagmamalaki at pananampalataya na ito nga talaga ang aking sariling bahay. Sa katapusan ngang 2024, halos tapos na ang bahay. Inimbitahan ko si nanay na tumingin. Nakatayo siya sa sala at pinagmasdan ang chandelier na aking pinili, ang ukit na nara panel na may disenyo. Hindi siya nagbigay ng maraming papuri, sinabi lamang niya, "O anak, gawa mo ito ng may puso, sapat na iyon." Para sa akin, ang bihirang papuri ni nanay ay mahalaga at mabuting bitbit. Pagkatapos, inimbitahan ko ang mga manugang. Ito ang unang pagkakataon na pumasok si Aling Nena sa bahay ng mayroon na itong anyo. Naglakad siya mula sa pintuan, tumitingin sa makabilang panig tulad ng isang property appraiser. Hindi siya nagtanong kung pagod ako o kung mahirap ba ang lahat. Direkta siyang nagtanong, kanino nakarehistro ang bahay? Marifich. Natulala ako. Nakangiti si Jerome ng awkward sa tabi. Nay, ito ay aming bahay ni asawa. Bakit mo itinatanong? Kinurot ni Aling Nena ang kanyang labi. Tinatanong ko lang. Sa aming panahon, ang nasa papel lang ang may bisa. Dumampi sa aking likod ang isang malamig na damdamin, ngunit napanatili ko ang kagandahang loop. Regalo ito ang aking nanay para sa amin ng aking asawa. Ako ang nag-asikaso ang renovation. Dumilat ng bahagya ang kanyang mamata. Ang nanay mo ang nagbigay o iba? Kung regalo ito mula sa iyong pamilya, dapat sabihin ng malinaw para kapag may nangyari, alam natin kung paano hahatiin. Alam ninyo, may mga salitang tila alalahanin ngunit sa katunayan, ito ang unang bato sa pader nga hinala at kalkulasyon. Nang araw na iyon, lumapit pa siya sa kusina at kumatok sa marmol ng countertop. Makano bawat pulgada ang ganitong bato?
Sinabi ko ang presyo, sumatsaksi ang dila, napakaraming gastos sa bahay. Ang mga babae ay palaging may gusto, napatigagal ako. Gusto ko nang sabihin na ginagawa ko ito dahil ito ang aking propsyon at gusto kong maganda at matibay ang bahay. Ngunit sa kanyang mga mata, ang aking pagsisikap ay pag-aaksaya lamang. Ang pinakakakatuwang bagay ay ang kilos ni Jerome. Dati, pinupuri niya ako na ginagawa ko ang lahat ng may puso. Nang araw na iyon, matapos ang makomentong iyon ni Aling Nena, nanahimik siya. Hindi niya ako sinangayon, hindi niya ako sinuportahan. Ngumingiti lamang siya na tila nagsasabing, ganyan lang nagsasalita ang nanay ko. Nakatayo ako sa gitnang bahay na aking itinayo, naririnig ang mga akusasyon ng pag-aaksaya at ang aking asawa ay nanahimik. Hindi ito parang tampol. Ito ay parang pagtataksil sa loob ng iyong sariling tahanan. Ilang buwan ang lumipas, may dumating na real estate broker para suriin ang mga ari-arian sa lugar. Hindi ko siya tinawag. Siya mismo ang nahanap sa amin nang marinig na may bagong tapos na bahay sa subdivision. Nilakad niya ang lahat at sinabi, "Ate, ang ganitong bahay sa kasalukuyang merkado ay hindi bababa sa 10 milyong piso." Nagulat ako. Alam kong mahal ang bahay, ngunit ang bigat ng numerong iyon ay nagpalamig ng aking mga kamay. Ikinuwento ko ito kay Jerome bilang magandang balita. Nanlaki ang kanyang mata at pagkatapos, ngumiti siya. Ngunit hindi iyon ngitingang isang asawang ipinagmamalaki ang kanyang asawa. Iyon ay ngitingang isang tao na nakakita ng bagong pagkakataon. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong mapansin ang mga kakaibang bagay. Si Jerome ay mas matagal nang nakatayo sa balkonahe. Mas madalas siyang kausap sa telepono, ngunit pababang-pababa ang boses. Kapag lumalapit ako, mabilis niyang tinatapos ang tawag. Minsan tinanong ko kung sino ang tumawag. Walang pagbabago sa mukha niya, partner at lumingon. Si Aling Nena naman ay bigla na lamang nagpakita ng kakaibang interes sa bahay. Tumawag siya sa mga kaibigan at iniimbitahan silang bisitahin. Ipinagmamalaki ang bahay nga aking anak kahit na wala akong sinabi tungkol doon. Nagayos pa siya ng landscape designer at fish pond specialist nang hindi ako tinatanong. Nang subukan kong tumutol, sinabi niya, "Manugang ka, kakarating mo lang sa pamilya. Huwag kang palaging magsabi, ako. Ang bahay na ito ay may bahagi rin ng aking anak." Nakinig ako at nilunok ang aking sama ng loob. Hinikayat ko ang sarili ko. Kailangan mong makisama para maghari ang kapayapaan sa bahay. Naniniwala pa rin ako noon na siya ay isang mahirap lamang na biyenan at sa paglipas ng panahon, magiging maayos ang lahat. Ngunit ang buhay ay hindi ganito na kapag mabuti ka, magiging mabuti rin ang iba sa iyo. Minsan, ang iyong kagandahang loob ay itinuturing nilang kahinaan. Isang umaga sa simulang ng isang linggo, habang sinusuri ko ang listahan ng mga materyales para sa proyekto ng kliyente, may kumorap sa labas ng bakuran. Bumukas ang pintuan at natulala ako. Pumasok si Aling Nena. Sa tabi niya, 2 maleta at isang karton na maingat na tinakpan ng tape. Tinapilayan niya ako mula ulo hanggang paa at sinabing parang lahat ay napagpasyahan na, "Ano ang nakatayo ka diyan sa pintuan? Tawagin mo si Jerome." Tulungan niya ang kanyang ina na magdala ng magamit. "Titira muna ako sa inyo ng ilang araw." Natulala ako. Ni isang salita ay hindi nagsabi si Jerome tungkol dito. Lumingon ako para hanapin siya. Lumabas siya mula sa kanyang opisina. Bahagyang kumibo ang kanyang mukha at pagkatapos ay pinilit ang isang ngiti. Dumating ang nanay para manatili ng ilang araw para hindi siya maboret nag-iisa sa bahay. Tumingin ako sa kanya. Sa aking mamata, naroon ang katanungang hindi ko binihkas, bakit hindi mo ako sinabihan? Ngunit ngumiti pa rin ako at napanatili ang kagandahang loob. "Magandang umaga, Aling Nena. Tuloy po kayo, magpahinga." Hinila niya ang kanyang maleta sa makintab na sahig na aking nalinis pa lang kaninang umaga. Habang lumalampas, tinignan niya ang sala tulad ng isang property assessor. "Tignan natin kung paano mo inayos ang lahat dito."
Naroon na sa pariralang iyon ang mensahe, hindi siya nakipag-usap sa akin bilang anak, ngunit hinikayat ko ang sarili ko. Matanda na siya, maaring makulit, kailangan mong magtiis. Nakarating na siya at nang unang araw pa lamang, naging malinaw sa akin na ang kanyang kagalakan sa pananatili doon ay hindi para sa akin. Habang nagluluto akong hapunan, pumasok siya sa kusina, tiningnan ang aking shelf nam, mga pampalasa, maingat kong pinagayos at umiling. Narito na naman ito, ang toyo ay katabing vinegar. Anong kaguluhan naman ito sa kusina? Mahinahon kong sumagot. Komportable ito para sa akin, lahat ay nasa kamay ko. Kumatok siya sa mesa. Comfortable. Ang kusina ay kusina. Ang babae sa bahay ay dapat malaman kung paano ayusin ang lahat ayon sa tamang kaayusan. Sa mga salitang iyon, binuksan niya ang cabinet at sinimulan niyang ilipat ang mga pinggan at tasa ayon sa kanyang kagustuhan. Nakatayo ako at naramdamang isa akong estranghero sa aking sariling kusina, ang kusina kung saan bawat hawakan ay aking pinili. Sa hapunan, nagluto akong tinolang manok, sinangag na kanin at ensaladang kamatis. Si Jerome ay kumain ng walang saysay. Ngunit si Aling Nena ay nagtanong, walang lasa ang kanin. Ang malalaki sa bahay na ito ay maraming pinapagawa, ang pagkain ay dapat masustansya para may lakas sila. Tahimik na ibinaba ko ang aking kutsara. Gusto ko sanang sabihin na ang lasa ng pagkain ay hindi nagpapasya kung magiging matagumpay ang isang lalaki, ngunit nanahimik ako. Pagkatapos ng hapunan, ibinaba niya ang kanyang plato at parang basta-basta ay sinabing, malaki ang bahay na ito, ngunit walang naririnig na tawang bata. Pumula ang aking mukha. Lumunok si Jerome at binago ang paksa at naramdaman ko ang aking puso na kumabig. Hindi kami kasal ng matagal at hindi pa ako nagmamadali pagdating sa mga bata, ngunit ang kanyang nga salita ay katulad ng isang karayom sa masakit na lugar. Sa gabi, niyakap niya ako ni Jerome at bumubulong, huwag kang mag-alala, ganyan lang nagsasalita ang nanay. Lumingon ako sa kanya, gaano katagal siyang mananatili sa atin? Mabigat na bumulong siya. Matanda na siya. Magtiis ka ng kaunti, Marifik. Malaki naman ang bahay. Malaki nga ang bahay, ngunit naramdaman kong patuloy akong lumiit sa loob nito. Sa ikatlong araw, ipinakilala na niya ang sariling panuntunan sa bahay. 6:00 ng umaga, kumatok siya sa aming silid-tulugan. Marivich, nasa bahay ka at natutulog pa. Samahan mo ako sa palengke. Nanggigitata, tumingin ako sa orasan. Sanay akong gumising ng maaga dahil sa trabaho, ngunit ang paraan ng kanyang pagtawag, tulad ng kausapin ang kasambahay, ay naging tirang natutuon sa aking lalamunan. Mabilis akong nagbihis. Si Jerome ay natutulog pa, hinila ang kumot hanggang baba. Sa palengke, nagturuan siya habang naglalakat. Ang manugang ay dapat marunong makisama sa tao. Hindi kami basta-basta pamilya. Kailangan mong tanggapin ang panauhin, pangalagaan ang koneksyon. Kaya alisin mo na ang iyong maugaling probinsyal. Kinagat ko ang aking labi. Lumaki ako sa Maynila, nagtrabaho, pinakakasya ang sarili ko at tinatawag niya akong probinsyal, parang isang tatak. Pagbalik sa bahay, inutusan niya akong hugasan ang magulay at hiwain ang karne, habang siya ay kumuhang telepono. Halo Aida, pumunta ka sa amin. Nandito na ako sa bagong bahay ng aking anak na pakalaki. Huminto ang aking makamay habang nahuhugas ng dahon ng kangkong. Bahay ng aking anak. Hindi aming bahay ni Jerome, hindi ang bahay na pinagbuhusan kong maraming lakas, kundi bahay ng kanyang anak. Sa tanghali, dumating ang mga kaibigan niya. Nagain akong saa at ensaymada habang nakukuwento si Aling Nena tulad ng isang nakakatawang kasaysayan. Sinabi niya, ito ang aking manugang, ito ang pangalawa sa ngayon. Siya ay designer, marunong naman ang kamay niya, ngunit para sa babae, ang pinakamahalaga ay ang maging mabuting asawa at ina. Naktawanan ang mga kaibigan niya. Ilan ang tumingin sa akin ng may habag, ilan naman ay nag-usisa. Nakatayo ako, nakangiti, ngunit sa loob ko, lahat ay nagniningas. Sinasabi nila na ang teatro ay nagsisimula sa pintuan. Nang araw na iyon, nalaman ko na may ilang kwento na nagsisimula sa merienda at nagtatapos sa kahihiyan.
Sa gabi, nagdesisyon akong kausapin si Jerome ngunit malamig ang tinig ko. Jerome, hindi ako tutol na narito ang nanay ngunit huwag niya. Akong imbitahan ng magabisita at huwag siyang mag-usap tungkol sa akin sa ganitong paraan. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Si Jerome, hindi iniangat ang tingin mula sa telepono, nagre-scroll sa kung ano at sumagot. Masyadong sensitive ka. Ganyan lang nagsasalita ang nanay. Muling tinanong ko at nanginig ang aking boses, hindi mo ba napapahalagahan na ginagawang mababa ang aking sarili? Mabigat na huminga siya at ngayon, may halong galit na, ano ang dapat kong gawin? Makipagtalo sa sarili kong ina, ikaw ay manugang maging mas matalino. Ang salitang mas matalino ay parang takip ng kabaong na nagpasara ng aking bibig. Hindi ako mahilak sa kulo, ngunit hindi rin ako bato. Nakatayo ako sa silid tulugan, pinapanot siyang lumingon palayo, at biglang lumabas sa aking isip ang mga salita ni Nanay Coring. Huwag maniwala sa salita, maniwala sa gawa. Nakita ko na ang kanyang manggawa, at natatakot na ako. Sa mga sumunod na araw, ang pansamantalang pananatili ni Aling Nena ay naging permanente. Ang mamaleta niya ay lumipat mula sa sala papunta sa guest room. Pinalitan niya ang makurtina na aking pinili dahil sa marangal na bahay ay dapat lahat ay nakatago. Inalis niya ang ceramik na fase na inilagay ko sa hagdan dahil nakakabato sa mata iyon. Nang subukan kong tumutol, ngumiti siya. Mayroon kang taste ngunit hindi ito exhibition hall. Kailangang mabuhay ng praktikal. Pakiramdam ko ay nadadaling hinagis. Ginawa ko ang interior hindi para sa eksibisyon kundi para sa buhay, para sa kaginhawahan. Ngunit ngayon, ang kanyang praktikal ay nangangahulugang dapat kong sundin ang lahat ayon sa kanyang mapanuntunan, oras at panlasa. At ang aking opinion mamaya na isang gabi, bumalik ako mula sa isang project site puno ng alikabok, pagod ng pagod. Bago pa man ako makapagpalit ng damit, iniabot ni Aling Nena ang isang piraso ng papel. Bukas, magdadating ng mga bisita. Gumawa ka ng menu at magluto ka ng marangal, hindi iyong malumang karaniwang pagkain. Itinangay ko siya ng tingin. Gusto kong tumawa ngunit hindi ko kaya. Anong pagkain ang marangal at anong pagkain ang pangkaraniwan? Ayon sa paraan ng pagkain nito o ayon sa paraan ng pagtingin sa isa't isa, pumasok ako sa aking silid, isinara ang pinto at sumabit sa pader. Hindi ako umiyak ng malakas ngunit naramdaman ko ang mainit at galit na luha na dumadagos sa aking pisngi. Naalala ko ang isang kasabihang madalas sinasabi ng nanay, nasa sariling bahay ka hindi ka alipin ng sinuman. Ngunit hindi ko maintindihan kung sarili ko itong bahay. Bakit pakiramdam ko na estranghero dito? Nang gabing iyon, bumalik si Jerome ng huli. Dumaan siya sa tabi ko at naamoy ko ang hindi pamilyar, matalas at malamig na pabango. Pinanood ko siya habang lalayo, gusto kong magtanong ngunit may tirang natutuon sa aking lalamunan. Hindi ko na sigurado ang sarili ko upang magtanong. Hindi dahil nawalan na akong pagmamahal kundi dahil nagsimula na akong maramdaman na wala akong karapatang iyan sa aking sariling kasal. Ang bahay ang aking kanlungan ay ngayon ay nagpaparamdam sa akin ng paninikip ng dibdib. At ang pinaka nakakatakot ay hindi ang mga salita ni Aling Nena kundi ang katahimikan ng taong tinatawag kong asawa. Ang pagbabago kay Jerome ay nagsimula hindi sa isang sampal o malaking away kundi sa mga gabi na bumabalik siya ng may nag-aalalahangang muka. Malinaw na naalala ko ang araw na iyon, malakas na ulan. Isa sa mauri ng may nilang pag-ulan na hindi lang kumulubot kundi bumabagsak na parang may nagbubuhos ng timba mula sa bubong. Lumabas lamang akong banyo, pinupunasan ang buhok, at narinig ko ang malakas na pagbukas ng pintuan. Pumasok si Jerome. Gulong-gulo ang polo barong, nakagiwang ang kwelyo, pula ang mamata tulad ng isang taong ilang gabi nang hindi natutulog. Hindi siya nagtanong, kumain ka na, tulad ng dati niya. Diretso siya sa sala, bumaksak sa upuan, at kinupkop ang ulo sa kamay. Natakot ako at lumapit. Jerome, ano ang nangyari? Tumingin siya sa akin at sa kanyang mamata ay parehong pagod at isang uri ngang pagtatasa. Pagkatapos ay huminga ng malalim. May problema sa aking kumpanya. Natihilan ako.
Ang salitang problema ay bumakting tulad ng kidlat. Ang kanyang PR agency ay palaging tila magliliwanag mga event, mga partner, mga kontrata, press. At ngayon, nagsasalita siya na parang nasa ilalim ng hukay. Mahinahon akong umupo sa katapat niya at dahan-dahang nagtanong, seryoso ba? Kuskos niya ang no mahapon ang boses. Kinuhang malaking kliyente ang budget. Isinara ang proyektong pinagtrabahuhan namin. Wala na akong pambayad ng sahod ng nga empleyado at renta ng opisina. Hindi ko alam kung paano makakalusot. Nakinig ako at tumibo ng mabilis ang aking puso. Hindi ako bihasa sa negosyo ngunit naiintindihan ko kapag walang pera ang kumpanya, maaari itong gumuho. Bago pa man makapagtanong, lumabas si Aling Nena mula sa kanyang silid. Tumayo siya sa likod ni Jerome at may kirot sa boses na sinabi, nakita mo, ganyan ang buhay, ang lalaki ay may mga tagumpay at may mga pagkabigo rin. Ngunit kung ang asawa sa bahay ay hindi makatulong sa asawa, para saan pa siya? Lumingon ako sa kanya. Ni isang salita ay hindi pa ako nakapagsabi ngunit nakagawa na siya nga hatol. Kasalanan ko. Tumingin si Jerome sa kanyang ina pagkatapos sa akin. Dahan-dahang iniabot ang kamay at hinawakan ang aking kamay. Malamig at basa ang palat niya. Marifik, hindi ko sana sinarili ito ngunit wala na akong ibang paraan. Nilunok ko ang lawe. Ano ang ibig sabihin ng wala kang ibang paraan? Iniyuko niya ang ulo. Nanginig ang boses parang malapit ng umiyak. Kailangan kong malaking halaga para mapanatili ang kumpanya kung hindi, mawawala ang lahat ng pinagsumikapan ko. Alam ninyo, kapag nagsalita ang isang lalaki na mawawala ang lahat at lalot higit sa isang pigil na boses ang puso ng anumang babae ay malambot. Noon, naawa talaga ako sa asawa ko. Naawa sa lalaking dati ay tiwala sa sarili at ngayon ay ganito. Nagtanong ako, makakakuha ba tayo ng utang sa bangko? Biglang nagbago ang kanyang kilos, parang hinihintay na niya ang tanong na ito. Makakakuha ngunit kailangan ng bangko ngang malaking pangako ngang kolateral. Dumampi sa aking likod ang isang malamig. Naintindihan ko ang kanyang tinutukoy. Tumingin ako sa bintana. Sa labas, umuulan pa rin. Ang bahay na iyon bawat bato ay binasa ng aking pawis. Binili nga iPhone ni nanay. Ito ang aking sandigan. Nanahimik ako. Pinisil niya ang aking kamay ng mas mahigpit. Hindi ko ito agawin sa iyo. Gusto ko lamang gamitin ito bilang kolateral. Kapag nag-ayos na ang lahat, ibabalik ko ang lahat, ipinangako ko. Agad na pumasok si Aling Nena at mataas na ang boses. Anong pangako? Ang asawa at lalaki ay iisa ang lahat. Kapag sa mahirap na sandali ay magsisimula kang mag-compute paano pa kayo makasama. Ang salitang iisa ay natuon sa aking lalamunan. Dahil nung nakaraan, sa bawat pagbanggit sa bahay, palagi siyang nagsasabing, bahay ng aking anak, ngunit sa oras na kailangan ng isa na bigla lahat. Tumingin ako sa kanya at sa isip ko ay kumislap ang mapait na pag-isip, kapag matamis para sa anak, kapag mapait para sa manugang. Yumuko si Jerome sa harap ko, nanginig ang boses, magtiwala ka sa akin, ngayon, Marifik, hindi ko gusto na makita mo akong bigo, mawawala ang aking mukha sa lahat, mawawala ka rin sa akin. At nang sabihin niyang mawawala ka rin sa akin, tunay na nagluha ang mga mata niya. Natinag ako, may bahaging akin na mahal pa rin siya. May bahagi na nag-isip, ang lalaki na nagmamakaawang tulong sa bahay ay tunay na umabot sa hangganan ng kanyang lakas. Ngunit ang maliit ngunit malinaw na bahagi na akin ay naalala, paano siya nanahimik ng pinamumunuan ako ni Aling Nena, ang hindi pamilyar na pabango sa kanyang damit. Ang kanyang pag-iwas sa masagot. Maingat na inalis ko ang aking kamay at dahan-dahang sinabi, bigyan mo ako hanggang bukas para mag-isip. Si Aling Nena ay humimutok. Anong iniisip mo pa? Ang sabi nga manatatanda ang mag-asawa ay magkasama sa hirap at ginhawa. Hindi pa dumadating ang tunay na hirap at nag-aatubili ka na agad. Nakinig ako sa kanya habang sinisitat ang kasabihan at napakatuwang isipin.
Ang makasabihan ay para pagsamahin ang pamilya ngunit ginagamit niya ito para pilitin akong sumang-ayon. Tumayo si Jerome, lumapit sa akin at lumuhod. Umatras ako. Jerome, ano ang ginagawa mo? Tumingin siya sa akin, nanginginig ang boses. Hinihiling ko sa iyo. Kailanman hindi ako lumuhod sa sinuman ngunit hinihiling ko sa iyo. Iligtas mo ako. Mga minamahal na babae, kapag lumuhod ang isang lalaki sa harap ninyo, tumama iyon diretso sa puso, sa awa. Nakatayo ako nang hindi alam ang gagawin. Si Aling Nena ay nakatayo sa likod niya at hindi siya sinubukang itindig ang anak niya. Pinabayaan siyang gayon, parang bahagi iyon ng dula. Nagbulalas ako, tumayo ka please. Anong sasabihin ng nga tao? Si Aling Nena ay nagtapon ng pariralang matalas tulad ng kutsilyo. Sasabihin nila na ang asawa mo ay nagdurusa dahil ayaw mong magsakripisyo. Namutla ako. Hindi na ito basta presyon. Itinutulak nila ako sa sulok at ginagawa akong may kasalanan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakatihaya si Jerome sa tabi ko at paminsan-minsang humihinga ng mabigat. Si Aling Nena sa kabilang silid ay paminsan-minsang umubo, parang nagpapaalala na naririnig niya ang lahat. Pinagmasdan ko ang kisame, ang kwarto na ito, ang kulay ng dingding, ang ilaw, lahat pinili ko. Ngunit ngayon, parang banyaga at malamig ito para sa akin. Malapit ng hating gabi, tahimik na nagpadala akong mensahe kay nanay. Nanay, sinasabi ni Jerome na may problema sa business niya, gusto niyang gamitin ang bahay bilang collateral para sa utang. Nag-aalala ako. Si nanay ay sumagot ng halos agad, isang linya lamang. Nakita mo na ba ang madokumento? Tumingin ako sa screen at kumabig ang aking puso. Gusto kong sumulat ng o ngunit natigil ang aking daliri. Wala akong nakita. Palagi akong nagtitiwala na kontrolado ni Jerome ang lahat. Nilunok ko at sumulat, hindi, nanay, wala akong nakitang papeles. Sumulat muli si nanay. Bukas pumunta ka sa akin. Mag-usap tayo, iyan lang. Walang panik, walang sumbat. Ngunit ang katahimikang iyon ay lalong nagpabagabag sa akin. Kinabukasan, gumising ng maaga si Jerome. Nagsuot ng puting polo, naglagay ng pabango, mukhang handa parang pupunta sa isang malaking kasunduan. Nagdala siyang kape para sa akin at malambing na nagtanong, "Anong desisyon mo?" Tumingin ako sa tasa at sa kanyang mamata. Gusto kong sabihin na natatakot ako, ngunit sa huli, sinabing ang salitang nagbago sa aking buong buhay. Ipinangako mo ba na collateral lang ito? Hinawakan niya ang aking makamay, naging maliwanag ang kanyang mukha. Sinasumpa ang Diyos ko, iyong bahay iyon. Hihiram ko lamang ito sandali para malagpasan ang hirap. Ibabalik ko. Si Aling Nena, nandun na din nun, ay suminggit. Ganyan, iyan ang tunay na asawa. Ang mababay ay naiba sa kanilang kakayahang mag-isip para sa pamilya. Ang kanyang masalita ay parang panunuya, ngunit tumango ako. Inisip ko na tama ang aking ginagawa. Iniligtas ko ang asawa ko. Iniligtas ko ang pamilya. Si Jerome ay agad na nagsabi, parang natatakot na magbago ang isip ko. Sa tanghali, susunduin kita, pupunta tayo sa notarya. Kailangan lang pumirma ng ilang papel. Mabilis iyon. Tumingin ako sa kanya. Sa kaloban ko ay kumabig ang isang bagay na hindi ko mapigilan, ngunit pinatahimik ko ang sarili ko. Mag-asawa tayo. Bakit mag-aalinlangan sa isa't isa? Nang tanghali, dinala niya ako sa isang opisina ng notarya sa lungsod. Naalala ko pa ang mainit na araw, traffic sa kalsada. Mabilis siya sa pagmamaneho, paulit-ulit na kausap ang telepono, minsan mahina, minsan inis. Nakaupo ako sa tabi niya, at sa isipan ko ay umuikot ang mensahe ni nanay. Pumunta ka bukas, mag-usap tayo. Ngunit naplanong lahat na ni Jerome. Pipirma tayo ng mabilis at sa gabi, pupunta ako kay nanay. Ganun ang sabi ko sa sarili. Nang tumigil ang sasakyan, binuksan niya ang pinto para sa akin at malambing na sinabi, "Huwag kang mag-alala, papasok tayo, pipirma mabilis lang." "Anong abogado?" tanong ko. Ngumiti siya at hinampas ang aking kamay ng mahina. "Kakilala ko, huwag mo nang pag-isipan."
Ang sagot na iyon ay nagbigay sa akin ng katakutan ngunit sinundan ko pa rin siya. Sa loob ng opisina, malamig ang aircon, mabango ang bagong papel at tinta, mahinahon ang lahat abala sa sariling manggawain. Isang empleyada ang nagakay sa amin sa isang silid. Sa mesa ay isang makapal na folder ngam, mga dokumento may maraming dilaw na sticky note na nagmamarka ngam mga lugar para lagdaan. Pakiusap na suriin ang impormasyon at pirmahan kung saan nakatanda, malambing na sinabi ng empleyada. Umupo si Jerome sa tabi ko, inilalapit ang upuan nakpapakitang malasakit. Ngunit ang malasakit na iyon ay kakaiba. Palagi siyang humahawak ng mga pahina sa kanyang kamay, tinatakpan ang karamihang bahagi ng teksto at iniwan lamang ang espasyo para sa lagda. Gusto ko sanang kunin ang folder para basahin ngunit agad na sinabi ni Jerome ng malambot ngunit matibay, "Marivic, standard banking document ito, napakalaki. Hapon na bago mo matapos basahin, pirmahan mo na lang kung saan minarkahan ko." Tumingin ako sa tumpok ng papel, maliliit na letra, walang katapusang matalata. Narinig ko ang paktibok ng aking puso. Sinubukan ko ang empleyada ngunit ngumiti lang siya, parang araw-araw siyang nakakakita ang ganyang eksena. Sinubukan kong magpilit, "Pahintulutan mo akong basahin man lang ang pangunahing bahagi." Yumuko si Jerome sa aking tainga at bumulong para madinig ko lamang, "Marivic, nagmamadali ang bangko. Kung mahuli tayo, kanselahin nila ang application. Nagtitiwala ka ba sa akin? Hindi kita lolokohin." Ang pariralang hindi kita lolokohin ay dumating ng magaan, tulad ng simoy ng hangin ngunit dumurog sa akin tulad ng bato. Naisapin ako sa bitag. Kung magbabasa ako, ibig sabihin ay hindi ako nagtitiwala sa asawa ko. Kung hindi pirmahin, iniwan ko siya sa kagipitan. Si Aling Nena ay wala ron ngunit ang kanyang presyon ay naramdaman pa rin. Nagdurusa ang asawa mo at ayaw mong magsakripisyo. Nahiya ako kahit na wala akong ginawang mali. Malalim akong huminga at kinuha ang ballpen. Itinuro ni Jerome ng sunod-sunod, dito at dito. At ito pa. Gumagalaw ang aking kamay ng automatiko. Sa bawat paginto ko para tumingnan ng mabuti, pinapabilis niya, "Marivic, mabilis na naghihintay sila." Tumingin ako sa orasan. Lahat ay nangyayari ng napakabilis. Parang lumalakad ako sa ulap, naririnig ko lang ang kanyang boses na gumagabay sa akin. Sa isang sandali, tahimik na tinanong ko, "Kung collateral ito, dapat may kasunduan para sa collateral, hindi ba?" Mabilis na tumango si Jerome, "O lahat ng nasa folder na iyon." Nakita ko sa isang pahina ang isang title na nakabold. Ang salitang kasunduan ng pagkalob ay kumislap tulad ng kidlat. Natigilan ako at lumingon sa kanya. "Sandali, anong kasunduan ng pagkalob ito?" Ni isang tikas ay hindi nakbago si Jerome. Mabilis niyang binaliktad ang pahina at sinabi parang may nakahandang sagot, "Iyon ay isang panloob na formalidad, parang isang authorization para sa pamamahala ni ari-arian kapag may collateral. May sariling maproseso ang mabangko." Patunay pa ng empleyada sa pantay na boses. "O, sa mga kasunduan tungkol sa ari-arian, madalas may kasamang nga karagdagang dokumento." Narinig ko ang salitang karagdagang at bumilis ang takbo ng aking isip. Sa buhay, maraming bitag ang nakatago sa mga karagdagang talata ngunit nawala na nun ang aking ingat. Nang lahat ay napirmahan ko na, malalim na huminga si Jerome ng may kaluwagan. Hinawakan ang aking kamay, namumula ang makamata niya. "Salamat sa iyo. Alam kong mahal mo ako." Pinilit ko ang isang ngiti. Sa loob ko ay halo-halong damdamin, kaginhawaan sa pagtulong sa asawa ko at takot sa hindi ko alam kung ano nga talaga ang nagawa ko. Paglabas ng opisina, imbitahan niya akong mananghalian. Pinili niya ang isang restaurant na may Filipino home cooking. In-order ang mga paboritong pagkain ko, inihaw na bangus, sinigang, ensalada. Pinagsilbihan niya ako tulad ng mga unang araw nga aming pagkilalanan. Ngunit kakaiba. Kumain ako ngunit hindi naramdaman ang lasa. Sa aking manatay na
ay nanatiling umaling aunhaw ang kaluskos na papel, ang pihil na mabilis. Pagkatapos ng tanghalian, inihatid niya ako sa bahay. Sa sala, mahigpit akong niyakap. Magpahinga ka, pupunta ako sa bangko kapag may balita na, sasabihan kita. Tumango ako, mabilis siyang umalis ni hindi lumingon. Naiwan akong mag-isa sa gitnang sala. Mainit ang liwanag ng mag-ailaw na aking pinili ngunit biglang naramdaman kong malamig. Umakyat ako sa silid, kinuha ang aking notebook at parang nanaginip, tinawagan si nanay, kinuha niya ang tawag, mahinahon ang boses niya, pumirma ka na. Oh, natihilan ako. Hindi ko naintindihan kung bakit ganon siya magtanong. Nagmumura-mura ako, o pipirmahan ko lang ang ilang papel, sinabi ni Jerome na para sa collateral. Sa kabilang dulo, ilang segundo na katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan at malinaw ang sinabi ni nanay. Kinuha mo ba ang kopya para sa iyo? Nanginig ako. Wala akong kinuha. Lumingon ako parang nakahanap ng folder. Walang-wala. Lahat ng dokumento ay kinuha ni Jerome. Lumabas ang malamig na pawis kahit gumagana ang aircon. Hindi. Nanay, sinabi ni Jerome na siya na ang magdadala sa bangko. Isang parira lang sinabi ni nanay, tahimik ngunit pananabik. Tandaan mo ito kapag wala ang mga dokumento sa iyong mga kamay, huwag mo ring ibigay ang iyong puso sa mga kamay ng iba. Natihilan ako. Umupo ako sa dulong kama nang ginginig ang mga kamay. Nang gabing iyon, bumalik si Jerome ng huli. Mas masaya siya kaysa sa mga nakaraang araw, parang nare-resolba na ang lahat ng problema. Pati nagpuputol-putol ang labi habang pumasok sa banyo. Pinanod ko ang kanyang anino sa likod ng frosted glass at naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Hindi kaluwagan, kawalan. Paano maaring masaya ang isang taong kahapon ay nasa bingit ng pagkalugi? Hindi ko nagtanong. Natatakot ako sa sagot. Nang gabing iyon nakahiga ako, nakatalikod sa bintana. Umalon ang makurtina sa hangin at sa aking isipan, paulit-ulit na lumitaw ang title na nakita ko, Kasunduan ng Pagkalob. Pinanatak ko ang sarili ko sa isang lumang kasabihan na madalas sinasabi ni nanay sa aking pagkabata. Ang pusong tao, hindi mo mababago kung ayaw niyang magbago. Pinili ko ang tiwala. Hindi ko lang alam na may ilang tao na hindi nag-isip sa iyo bilang kapamilya, itinuturing kanila bilang daanan papunta sa kanilang layunin. Kinabukasan, gumising ako ng maaga tulad ng dati. Bumaba sa kusina para magluto ng arroz caldo para kay Jerome. Naisip ko matapos ang lahat ng stress na iyon, kailangan niyang mabawi ang lakas. Nakaupo si Aling Nena sa mesa. Nang makita niyang naglalagay ako ng mangkok sa harap niya, tumango siya ng pagtangkilik. Ganyan dapat ang asawa. Ang lalaki ay nakikipaglaban sa mundo sa labas at sa bahay. Dapat may mainit na pagkain na naghihintay para palamigin ang kanyang puso. Pinagikimkimi ko ang ngiti ko, umasa pa ring maayos lahat. Ngunit ang buhay ay mahilig maglaro ng matsanko na biro sa mga mabuting tao. Malapit na sa tanghali, nakaupo ako sa silid ko at nagtatrabaho sa mga plano para sa kliyente. Nang marinig ko ang pagbukas ng bakuran at ang ingay ng isang hindi pamilyar na sasakyan. Malamang may kliyente, naisip ko at lumabas sa sala. Natulala ako. Pumasok sa bahay ang isang batang babae. Maikting na damit, mabukol na buhok, mapulang labi, may branded na bag. Lumalakad siya parang sa kanya ito ang bahay. Sa likod niya, si Jerome, puting polo. Ganap na kalmado at sa mukha niya, kahit kaunting pagmamalaki. Lumabas mula sa kusina si Aling Nena. Nang makita ang baba, naglipad ang ngiti sa kanyang mukha, isang ngiting hindi ko kailanman nakita sa kanya. Ay, Sheila naman. Tuloy ka, anak ko, tuloy ka. Ano ka bang nakatayo sa araw? Ngumiti ang babae. Magandang araw po, Tita Nena. Nagdala po akong tinapay at pastry para sa inyo. Masayang tinanggap ni Aling Nena ang kahon at lumingon sa akin ng may tono ng utos. Marivich, gumawa kang tsaa para sa mga bisita. Narinig ko ang aking panggalan at umunggol sa aking mga tainga. Lumingon ako kay Jerome na tuyo ang aking mga labi. Jerome, sino ito?
Direkta siyang tumingin sa akin, hindi humalikwat ng mga mata at itinapon parang pinag-uusapan ang trabaho. Si Sheila, kaibigan ko. Tumawa ako ngunit natuon ang tawa sa aking lalamunan. Kaibigan na dinadala mo sa bahay at tinatawag ng iyong ina na anak. Si Sheila ay tinanggap-tanggap ako mula ulo hanggang paa at kumindat ng labi parang nagsasabing, "Ikaw ba?" Para makapagtanong ka. Huminga ng mabigat si Jerome. Naging malamig ang kanyang boses. "Marifik, kailangan nating mag-usap." Itinuro niya ang sala. Sumunod ako tulad ng may kalatkat sa lig. Umupo si Aling Nena at si Sheila sa sofa, kinuha ang pastry at masayang nagkwentuhan parang wala akong pag-iral. Si Jerome ay tumayo sa katapat ko, nakakrus ang magabraso. Gusto kong magpakasal. Katulad ito ng isang tampal. Nakatayo ako nang walang kibo, naririnig kung gaano kabilis tumibok ang puso ko. Nanginig ang aking boses. Anong sinabi mo?" Mariing sinabi ni Jerome, walang pagbabago sa ekspresyon. "Gusto kong magpakasal, hindi na kita mahal." Tumingin ako sa kanya, sinusubukan na hanapin ang kahit anong bakas ng lalaking lumuhod at nagmakaawa na iligtas siya. Wala. Ang isang estranghero ang nakatayo sa harap ko. Nagtanong akong tanong na inakala kong hindi ko kailanman itatanong. "Paano ang nautang ng iyong kumpanya?" Nangisi si Jerome. Mula sa ngingik na iyon, dumampi sa aking likod ang nagayalong hangin. "Paraan lang iyon para mapabilis ang pagpirma mo." Binuksan ko ang bibig ngunit hindi makahinga. Lahat ng ingay sa bahay ay parang nawala. Narinig ko ang kumakalabog ng atse, ang kalabog ng plato sa sala. Narinig ko ang aking sariling paglunok. Umiling-iling ako, ayaw paniwalaan. "Ninoko mo ako." Direkta sa aking mamata ang tingin ni Jerome. "Oh, ninoko kita. At anon a?" Iyon ang pinakamasaklap. Wala sa kanya ni anumang pahinging ng tawad. Wala ni anumang pagsisisi, may pagutas. Nanginig ako. Ang luha ay dumagos hindi na dahil sa pagmamahal sa taong ito, kundi dahil sa kahihiyan. Malakas na tinawag ni Jerome, "Nay, halika." Pumasok si Aling Nena, matigas ang mukha, tulad ng nasa meeting. Tumayo sa tabi ng anak, tumingin sa akin tulad ng isang abala. Walang pagbabago sa mukha si Jerome. Nag-apply na ako ng annulment. Hindi siya angkop sa akin. Tumango si Aling Nena parang matagal na niyang hinihintay ang masalitang iyon. "Tama. Ang bahay na ito ay nangangailangan ng manugang na alam ang kanyang lugar at marunong magdala ng sarili. Tignan mo ang sarili mo, palagi kang puno ng alikabok mula sa construction site. Maputla ang mukha. Siyempre, pagod na ang isang lalaki." Pumatit ang aking hininga. Maputla ang aking mukha dahil inasikaso ko ang bahay na ito, nagtatrabaho at naligtas ang iyong kumpanyang nalugi. Ngumiwi si Aling Nena. "Sapat na. Ang babae na walang anak ay kailangan ng sino. Ang aking anak ay may karapatang sa kaligayahan." Tumingin ako sa kanya pagkatapos kay Jerome at biglang naintindihan ko, hindi ito naging biglang desisyon. Ito ay isang dula na matagal na nilang inensayo at ako ay isang beat player lang na dumating sa tamang oras para lumagda. Lumingon ako sa sala, nakaupo si Sheila at ngumingiti. Itinangad niya ang mamata sa akin. Matamis ang boses niya ngunit sumusunog. "Ate, sorry ha, ngunit hindi mapipigilan ngang puso." Gusto kong lumapit at ngunit nanatili ang aking mapaa. Natakot ako hindi sa kanya. Natakot akong mawala ang natitirang dignidad ko. Inilabas ni Jerome mula sa kanyang bulsa ang isang nakatiklop na papel. Iniabot sa akin. "Heto ang petisyon ng annulment. Pirmahan mo para maayos ang lahat." Tumingin ako sa papel. Gumalaw-galaw ang matitik sa harap ng aking mga mata. Piniga ko. "Gusto mong palayasin ako ng walang bitbit?" Umangat ang balikat ni Jerome. "Anong mayroon ka para lumabas ng may bitbit? Mayroon kang trabaho, hindi ba?" Umiyak ako. Ang luha ay dumadagos na hindi na dahil sa pagmamahal sa taong ito, kundi mula sa kahihiyan. Umiling si Aling Nena, may muhang sang martir. "Bakit umiya?" Ang babae ay hindi ganun na karaming halaga para umiya dahil sa kanya. "Kunin mo na ang magamit mo at umalis na."
Huwag mong dungisan ang tahanan ng iba ng bawat ilaw, bawat kabinet, bawat tile ay pinili at inilatag sa ilalim ng aking kontrol. Lumingon ako kay Jerome. Mahapon ang aking boses. Naalala mo ba ang iyong pangako isang tahanan kung saan walang luha? Nung si Jerome, nagsasalita ang mga lalaki ng ganun kapag sila ay nag-ibig. Kung naniwala ka, problema mo yon. Ang mga salitang ito ay katulad ng sasaksak ng kutsilyo. Hindi na ako makatayo pa. Umupo ako sa upuan at doon dumating ang huling pagpapahiya. Inilabas ni Jerome mula sa kanyang polong bulsa ang isang mapulang imbitasyon. Ibinalandra ito sa mesa sa harap ko. Halos makalimutan ko. Sa Sabado ngang linggo na ito, ikakasal kami ni Sheila dito sa bahay na ito. Pumunta ka. Tingnan mo kung ano ang tunay na kaligayahan. Natigilan ako. Hindi dahil mag-aasawa siya sa iba kundi dahil gagamitin niya ang aking bahay, ang bungang aking pagsisikap, para ipagdiwang ang kasal at tapak-tapakan ako. Si Aling Nena, nakakrus ang nga braso, ay nagdagdag tulad ng nagbubuhos ng asin sa sugat. Umalis ka ng maayos, huwag kang gumawa ng eksena. Ang bahay na ito ay sa aking anak na. Tumingin ako sa kanya kay Jerome, kay Sheila na nagayos ng buho ng may ngiti ng isang nagtagumpay. Tumayo ako, hindi na ako nakipagtalo. Umakyat ako sa silid, binuksan ang aparador, kinuha ang maleta. Hindi ako nagbihis ng marami ilang damit, mga dokumento, at ang aking notebook sa trabaho. Bumaba ako. Sa pintuan, hinarang ako ni Jerome, muli itinaabot ang petisyon ng annulment. Pumirma ka. Huwag gumawa ng problema. Tumingin ako sa papel ngunit hindi ko kinuha. Isang parirala lamang ang aking sinabi, tahimik ngunit matibay. Magbabayad ka para dito. Natawa si Jerome, parang narinig ang isang biro. Magbabayad? Anong kaya mong gawin? Hindi ako sumagot. Hinila ko ang aking maleta patungo sa labasan. Ang bakal na bakot sa likod ko ay pumagsara ng malakas tulad ng tuldok sa dulo ng pangungusap. Lumabas ako sa kalye, tinanggap ng tanghaling araw. Nakatayo ako roon ng ilang segundo, hindi alam kung saan pupunta. Inisip ko na mayroon akong bahay. Lumabas na ngayon na ang bahay na iyon ay isang dekorasyon lamang ng kanilang dula. Tinawagan ko si Nanay. Isang pariralang lamang ang kaya kong sabihin. Nanay, umuwi na ako. Sa kabilang dulo, hindi naktanong si Nanay. Sinabi lamang niya, pumunta ka, anak ko, pumunta ka sa akin. Pinipisil ko sa kamay ang mapulang imbitasyon sa kasal. Hindi na ito imbitasyon, ito ay isang tampal. At sa aking kalooban, wala ng pagmamahal na naiwan. Isang tanong lamang ang natira, bakit kaya si Nanay ay palaging kalmado? Nakarating ako sa bahay ni Nanay ng magtanghali na. Ang maliit na apartment ay katulad pa rin ng dati. Marahan ang pagot na electric fan. Sa hangin ay mabangong ang sampagwita sa labas ng bintana. Ang lumang kahoy na mesa ay pinalakit hanggang kumikinang. Ako lamang ang nagbago. Gulo-gulo, namumukto ang mukha at humihilang maleta sa malamig na gapa. Binuksan ni Nanay ang pinto. Nang makita niya ako, hindi siya nagtanong, anong nangyari o sino ang gumawa niyan sa iyo? Hinila lamang niya ako sa loob at mahigpit na niyakap. Ito ay malambot na yakap ngunit nakpayak sa akin ng parang hinok na prutas na pumutok sa isang haplos. Umiyak ako. Umiyak ng tulad ng isang tao na kinuha ng lahat ng lakas. Nakuwento ako habang umiyak lahat ng pahalo-halo. Kung paano inensayo ni Jerome ang pagkalugi. Kung paano niya dinala ang kanyang kabit. Kung paano inusig ako ni Aling Nena at ang mapulang imbitasyon sa kasal. Nakaupo si Nanay at mahinahon na nakinig. Hindi siya nakputol. Nang kaunting napanatak na ako, tumayo siya at pumunta sa kusina. Inakala kong nagalit siya at ayaw makipag-usap sa akin ngunit nilagyan niya ng tubig ang kaldero, hiniwa ng ilang hiyas ng luya, niluto ang tsaa at dinala sa akin ang mainit na tasa. Inilapag ito sa harap ko at mahinahon na sinabi, uminom ka, mainitan mo ang sarili mo at magbalik sa tamang pag-isip. Umiyak ka na, tapos na iyon. Ngayon ay kailangan ng mag-isip kung anong gagawin.
Tumingin ako sa kanya, nanginginig ang aking boses. Nanay, hangal na hangal ako. Pumirma ako ng hindi binabasa. Nawala ko ang iyong bahay. Tumingin si nanay sa akin ng diretso. Sa kanyang tingin walang sumbat, walang habag. Ito ay tingin ng isang tao na sinusuri ang bitak para malaman kung paano ito tatapunin. Dahan-dahang sinabi niya, wala kang nawalang anuman. Pinilit ka lang nilang matakot at pumirma ka sa hindi mo alam. Ngunit hindi nangangahulugang sa kanya na ang bahay na iyon. Itinaas ko ang ulo. Paano? Sinabi niyang nasa kanyang pangalan na ang madokumento. Gaganapin niya ang kasal doon ngayong Sabado. Bahagyang ngumisi si nanay. Mula sa ngising iyon, dumampi sa aking likod ang isang kakaibang damdamin, hindi mula sa takot, kundi mula sa pagtataka. Ang aking nanay ay palaging maamo. Hindi ko kailanman nakita sa kanya ang ganyang matulas na ngiti. Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya sa lumang kahoy na aparador sa sulok ng silid. Makilala ko ito. Ang ibabang drawer nito ay palaging nakalok. Noong bata ako, tinanong ko kung ano ang nilalaman nito at sumagot si nanay, alaala ng inyong ama. Kailanman ay hindi ko kinalakas na loop na buksan ito. Nang araw na iyon, kinuha ni nanay ang susi at binuksan ang drawer. Inilabas niya ang isang pulang kayumanggi na lakret na kahon at inilapak sa mesa. Sa loob ay wala ni ginto o alahas. Mayroon ang isang tumpok ng mga dokumento, ilang lumang litrato, at isang makapal na notebook. Kinuha ni nanay ang isang litrato at iniabot sa akin. Tumingin ako at natigilan. Sa litrato ay ang batang nanay, nakasuot ng eleganteng terno. Nakatayo siya sa tabi ng isang dayuhan sa harap ng isang English na karatula. Sa ibaba, nakasulat, Corazon Reyes Gold Award, 2003. Nagulat ako. Nanay, ikaw iyan. Tumango siya. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang ilang luma at dilaw na papel mula sa pahayagan. Sa mga ito ay litrato niya at isang panggalan na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Kapamilya's Kitchen, isang network ng mga restaurant. Nagbasa ako at nanginginig ang aking makamay. Kilala ko ang Kapamilya's Kitchen. Sino ba sa Maynila ang hindi nakarining ng pangalang iyon? Sikat ang China iyon sa tunay na Pilipinong pagkain, may mga sangay pa sa ibang lungsod. Hindi mura ang presyo, ngunit palagi itong punong ngataw. Itinangad ko ang mga mata kay nanay, hindi makapagsalita. Mabigat na huminga si nanay. Noon, may-ari akong kumpanya, pagkatapos ay nagretiro na ako. Gusto ko na sana ay mabuhay ka ng normal, na ang iyong asawa ay mahalin ka para sa iyong sarili, hindi dahil sa aninong ang aking pangalan. Nakinig ako at lahat ay lumabo sa harap ko. Lahat ng mga taon na iyon, inisip ko na si nanay ay isang simpleng housewife na alam lamang ang palengke at kusina. Lumabas na siya ay pumili ng tahimik na buhay para mapayapa ang akin. Bago pa man ako makabawi, inilabas ni nanay mula sa kahon ang isang maitim na asul na folder at inilapag sa harap ko. Ito ang kailangan mong makita. Binuksan ko ang folder. Ang unang linya ay tumalon sa aking mata. Kasunduan ng pagkakaloob ng ari-arian may kondisyon. Nagbasa ako at lalong mabilis na tumibok ang aking puso. Yumuko si nanay at itinuturo ang isa sa mga talata na may pulang underline. Mga kondisyon para maging bisa ang kasunduan. Ang mga partido ay nasa legal na kasal. Sa kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal, automatikong nawawala ang bisa ng kasunduan ng pagkakalob at ang karapatang pagmamay-ari ay bumabalik sa nagbibigay. Itinangad ko ang mga mata. Ibig sabihin kahit pinilit niya akong pumirmang deed of donation, walang bisa iyon. Maikling at tiwala na tumango si nanay. Ang napirmahan mo ay isang derivative na dokumento. Ang kanyang makarapatan ay nakabase sa pangunahing kasunduan na ito. Kapag nawalan ng bisa ang pangunahing kasunduan, ang lahat ng mga derivative nito ay papel lamang. Matalino siyang iniisip, ngunit maliit na manloloko lamang siya. Nakatayo ako parang sinuntok ngang kidlat. Lahat ng katawan ko ay nagniningas, parang muling nagbalik ang dugo sa akin. Ang kahihiyan ay nandoon pa rin, ngunit sa ilalim nito ay nagalab ang pag-asa. Ngunit pinaalis niya ako.
Gaganapin niya ang kasal sa bahay ngayong Sabado. Magmamayabang siya sa lahat. Tumingin si nanay sa akin. Kalmado ang boses niya, parang naguturo sa akin kung paano itali ang taling sapatos. Mas mabuti pa nga. Anong ibig sabihin ngang mas mabuti? Kinuha ni nanay ang imbitasyon na dinala ko, pinalipat-lipat sa mga kamay at inilapag sa mesa tulad ng isang piraso sa chess. Gusto niya ngang ingay. Hayaan na. Gusto niyang tumayo sa gitna ng bahay at maramdamang siya ang hari. Hayaan niya. Habang nasa rurok siyang kanyang kayabangan, aalisin natin ang karpet sa ilalim ng kanyang paa. Ang huling tatawa ay talagang pinakamalakas ang tatawa. Tumingin ako kay nanay at nang hindi ko sinasadya, tumuwid ang aking likod. Hindi siya nagsalita ng may put, nagsalita siya ng boses ng isang taong nakakita ng sapat sa buhay upang malaman ang ilang bagay ay hindi nangangailangan ng sigaw. Nangangailangan lamang ng tamang batas at tamang sandali. Nagbuhos si nanay ng isa pang tasang tsaa at sinabi, "Pakinggan mo ako, huwag siyang tekstuhin, huwag tawagan, huwag gumawang eksena, manahimik. Habang mas manahimik ka, mas matatakot sila. Hindi tayo makikipagtalo sa pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng mga dokumento." Mahinahon kong tinanong, "Anong gagawin ko, nanay?" Bahagyang lumambot ang tingin ni nanay. "Una, maligo ka at kumain. Kailangan mong maging handa. Gusto niyang makita kang durok. Hindi ko bibigyan siyang gayon." Sa mga salitang iyon, pumunta siya sa kusina upang maghanda ng pagkain. Simpleng hapunan, ginisang ampalaya, sinangag at tuyong isda. Kumain ako at tahimik na dumadagos ang luha sa aking pisngi. Ngunit hindi na mula sa sakit, mula sa pagmamahal kay nanay. Malinaw na inihanda niya ang aking daan pabalik at hindi ko alam. Pagkatapos ng hapunan, inilagay ni nanay ang kamay sa aking balikat at matibay na sinabi, "Marivic, binigyan kang buhay ng mamahaling aral, ngunit tandaan, kapag dumating ang kasiyahan, tangkilikin ito. Kapag dumating ang suliranin, umilag. At kapag hindi makakalag, tumayo at harapin ito. Hindi ka dapat magpakababa. Ibabalik ko ang iyong karangalan." Malalim akong huminga. Sa unang pagkakataon sa lahat ng mga araw na iyon kahihiyan, naramdaman ko na makakahinga na ako ng buo. Hindi na ako ang babae na inusig at itinulak sa labasan. Isa akong anak ng aking ina. Nang gabing iyon, natulog ako sa aking lumang silid sa ilalim ng tunok ng ulan sa bubong. Mayroon pa ring sakit, ngunit sa sakit na iyon ay may pundasyon na ngayon. Ang mapulang imbitasyon sa kasal na nakalatag sa mesa ay hindi napatalim sa puso. Naging tiket na ito sa isang palabas kung saan ang hustisya mismo ay lalabas sa entablado. Sa mga araw na sumunod, dinalhan ako ni nanay sa isang serviced apartment sa lungsod. "Pansamantala muna dito," sabi niya. "Maayos ang seguridad, walang mang-aabala sa iyo. Magpalakas ka." Ngunit hindi niya ako hayaang magiga lamang. Tuwing umaga, dumarating siya. Naglalakad kami sa parke, umiinom ng tsaa at pinilit niya akong magsalita hindi tungkol kay Jerome, kundi tungkol sa akin. "Naalala mo ba kung ano ang sinabi mo nang katatapos mo pang graduato?" tanong niya isang araw. Umiling-iling ako. "Sinabi mo na gusto mong magtayo ng mga bahay para masaya ang matauron, hindi para lamunin sila ng mga bahay na iyon." Nang marinig ko ito, naintindihan ko na matagal na akong nakalimot sa aking sarili. Ipinagpakilala ni nanay ako sa kanyang kaibigan na si Ate Fe, isang kilalang fashion designer. Tinanggap niya ako mula ulo hanggang paa, hindi nagtanong tungkol sa asawa, at isang pariralang lamang ang sinabi niya at pinigilan nito ang aking hininga, "Hindi ka pangit. Pinili mo lang na isuot ang iyong kalungkutan." Natawa ako ng may luha. Matunog iyon, ngunit totoo. Si Ate Fe ay hindi ako nagbago ng radically. Tinutulungan lamang niya ako sa mga maliliit na bagay, maayos na gupit, pag-aalagang balat, tuwid na tindig. Ang pakalugieng babay ay hindi na sa kakulangan ng kagandahan, na sa kakulangan ng espiritu, sabi niya. Natututo akong huminga, lumakad at direktang tumingin. Isang araw ay hindi na ako napigilan. "Bakit ko ito ginagawa, Ate Fe?"
itinuturing pa rin niya akong basura. Mahinahon na sumagot si Ate Fe, nagiging maganda ka hindi para makaganti sa sinuman kundi para paalalahanan ang iyong sarili na karapat-dapat ka rito. Nanahimik ako. May natutuon sa aking lalamunan ngunit hindi na dahil sa kahihiyan, dahil sa pagkilala. Habang inaayos ko ang aking sarili, si nanay naman ay abala sa pangunahing bagay. Nagupa siyang kanyang personal na abogado. Nakita-kita kami sa kanya ng isang beses at naintindihan ko kaagad na profesional siya. Itinanong niya sa akin ang matamang katanungan lamang, sino ang naroroon sa pagpirma, sino ang may hawak ng mga dokumento, at pagkatapos ay nagbigay ng kapangyarihang abogado. Hindi mo na kailangang lumabas, sabi ni nanay. Ang iyong tungkulin mapanatili ang kalmado. Pinaka-nag-aalala ako tungkol sa kasal. Nagpadala si Jerome ng imbitasyon, ibig sabihin, tiwala siya. Si Aling Nena ay nagmamayabang sa kanyang makakilala at si Sheila, tiya ko, ay nagpo-post sa social media. Ngumiti lamang si nanay. Hayaan nilang magmayabang. Ang walang laman na bariles ay malakas ang tunok. Sila mismo ang tumutuktok ng tambol at nagaanyaya ngang manonot sa kanilang kahihiyan. At pagkatapos ay nagtatanong siya ng isang tanong na tila walang kaunayan. Anong catering company ang nag-ayos niya para sa reception? Naalala ko kung paano siya nagmayabang sa mga kakilala. Sa palagay ko, iyong Fiesta Grande isa sa mga premium na catering. Tahimik na tumango si nanay. Tahimik na talagang tumango ngunit matalas ang tingin. Mabuti, sapat na iyon. Hindi ko naintindihan kung ano ang sapat at habang ganun, kahit habang tinatawagan niya ang telepono. Mahinahon ang boses niya ngunit malinaw. Belen, magandang araw. Ito si Corazon Reyes. Tungkol sa reception sa subdivision sa Antipolo, napirmahan na ba nila ang kontrata? Maayos. Gawin ninyo ang plano na aming pinag-usapan at huwag kalimutan ang menu. Pagkatapos ibagsak ang telepono, tumingin sa akin si nanay. Ang Fiesta Grande ay isang subsidiary ng aking kapamilyas kitchen. Nakatayo ako na parang nakapako. Ngayon naintindihan ko ang kanyang kalmado. Lumabas na pinili niya ng eksakto ang pintuan na ang susi ay nasa aking nanay. Nang gabing iyon, nahiga ako sa apartment, pinapanood ang mga ilaw ngabi. Hindi na ako nanginginig mula sa kawalan ng pag-asa. Nagsisimula na akong maniwala sa katarungan. Hindi ito palaging dumarating bilang isang himala. Minsan dumarating ito dahil may isang tao na inihanda ang iyong daan pabalik. Mga minamahal na tagapakinig, kung nakinig ka hanggang dito, suportahan mo ako mag-like at mag-komento. Kung kayo ay ganun ang ginawa ng asawa at ng kanyang pamilya, tatahimik kayo o gagawa ng eksena. At pakiusap, pakinggan ninyo hanggang katapusan. Dahil ang pinaka-hindi inaasahang pagpapalit ng papel ay naghihintay pa. Ang taong nag-isip na siya ang direktor ng palabas ay hindi man lang nahihinala kung kanino talaga ang entablado. Sa mga susunod na araw, hindi ko sinundan ang mga social media ni Sheila. Sinabi ni nanay, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ngunit ang mga balita ay nahanap mismo sa akin. Nagpadalang screenshot ang isang kaibigan, nagmamayabang si Sheilang wedding dress. Sing-sing, nangakong kasal ng dekada. Binabasa ko ito, isinasara ko. Nakatuon ako sa isang bagay. Pagbawi ng lakas. Nag-upa si nanay ng isang female fitness instructor para sa akin. Magaan na yoga ang ginawa namin para makatulog ako. Nagluto si nanay ng simpleng pagkain para payapain ang isipan, lugaw, sinigang, inihaw na isda. Kumain para mapayapa ang isipan, sabi niya. Minsan ay nagbibiro pa siya. Huwag kang mag-alala, nagsuwaswat sila ngayon ng peacock feathers. Ikaw naman ay suotin mo na lang ang iyong baluti. Natawa ako. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ang aking tawa ay hindi nabasag. Ilang araw bago ang kasal, nagdala sa akin si Ate Fe ng damit. Hindi masyado, hindi nakakaengganyo. Simple at elegante, sa iyong suot ay mararamdaman mong may dignidad ka. Sinara niya ang mabutones, tumingin sa aking salamin at sinabi, alalahanin mo sa araw na iyon, ang iyong kagandahan ay hindi sa damit na sa iyong tingin. Huwag ihiwalay ang mamata, huwag huminging ang tawad, huwag magpaliwanag. Tumango ako.
Sa salamin, nakita ko ang aking sarili ang parahong Marivich pa rin, ngunit hindi na ang pinakasapitang babae sa kusina. Siya na itinayo ang bahay gamit ang kanyang kamay at ngayon ay nag-aral na muling itayo ang kanyang sarili ng may tulong ng isang matatag na puso. Gabi bago ang kasal, isang bagay lang ang sinabi ni nanay, matulog ka ng maaga. Hindi niya ibinunyag ang detalyeng plano, nagbigay lamang siya ng isang utos na tila parehong hilabi at utos. Bukas ay umupo ka at manut kung paano sila maglaro. Kapag sapat na nilang nagmayabang at nakamali, ang katotohanan ay lalabas mismo sa entablado. Pinawi ko ang ilaw. Sa labas, maingay pa ang lungsot, ngunit sa aking kalooban, sa unang pagkakataon sa lahat ng maaraw ng kahihiyan, dumating ang katahimikan. Hindi katahimikan ng pagkatalo kundi katahimikan ng pagtitiwala na may sandigan ako. Sabado ang umaga, gumising ako ng maaga, hindi mula sa pagkabagabak, mula lamang sa hindi mapanatag na tulog. Kakaibang damdamin, parang pupunta sa isang lamay para sa iyong tiwala, habang may iba na nag-ayos kang maringal na selebrasyon para sa okasyong iyon. Dumating si nanay ng madilim pa, hindi siya nagtanong kung natatakot ako. Inilapak lamang niya sa harap ko ang isang baso ang mainit na tubig at sinabi, ang iyong tungkulin ngayon, pangalagaan ang sarili. Naksuot akong damit na inihanda ni Ate Fe, hindi maliwanag, hindi kumikislap, marangal na madilim na kulay, nakatago ang lig, roto ang manggas, pinapatungan nito ang aking tindig. Tumingin ako sa salamin at inulit ko ang kasabihan ni nanay, ang matuwid ay hindi nangangamba sa liwanag. Wala akong kasalanan, wala akong dapat katakutan. Maayos din si nanay, midnight blue na sutlang damit, maayos na buhok, nakatuwid na tindig. Sa pagtingin sa kanya, naintindihan ko, hindi kailangan ng ilang tao ang maalahas ang kanilang dignidad, na mismo ang kanilang dekorasyon. Hindi kami dumaan sa pangunahing pintuan tulad ng mga panauhin. Pinili ni nanay ang daanan sa likod, kung saan maring mahiwalayang iparada ang sasakyan. Sa kotse, mahinahon niyang sinabi para hindi ako magalit, alalahanin ngayon, huwag mo siyang tingnan. Direkta lang tumitingin sa harap. O mahinahon kong sumagot, ngunit kuminabig pa rin ang puso nang lumiko ang sasakyan sa pamilyar na kalsada patungo sa subdivision. Ang bakot ay pareho pa rin doon ko minsan sinukat ang distansya para sa mga poste ang ilaw. Ngayon, nakakwento ang puting bulaklak sa bakot. At sa tabi ng hawakan kung saan dating nakabitin ang aking maliit na parol, nakasabit ang pulang laso. Pagtigil ng sasakyan, narinig ko ang musika moderno, kasal, mahal. Para sa akin, ito ay tunog nga mapagmataas na tambol. Ang hardin ay bahang liwanag. Nakakabit ang makuvintas na hilaw tulad ng sapot. Ang mamahaling kotse ay isa-isang pumapasok sa compound. Lumalabas ang mga panauhin, mga babae sa gown, mga lalaki sa perpektong barong Tagalog na hawak ang mabibigat na desobre. Pinapanood ko ito at natawa ako ng lub lamang. Lahat ay nakangiti, ngunit sinong alam sa kanila na nakatayo sila sa napakamarupok na lupa. Mula sa aming kinalalagyan, pinapanood ko. Si Aling Nena ay naksuot ng gintong terno, nakaperlas na kuwintas, makulay na makeup. Lumalakad siya tulad ng tunay na mayaring bahay na kukamay, nagpapalitan ng galang. Ay, Imelda, narito ka. Ngayon, simple lang kami pampamilya pero napakaraming bisita. Nahihiya, tuloy kami. Simple, habang ang floral arch ay mas mataas pa kaysa sa isang tao, ang mga upuan ay nakabalutan ng puting tela, naka-scented candles sa mga mesa, at sa gitna ng hardin ay nakatayo ang malaking LED screen na nagpapatakbo ng slow motion na mga larawang kasal ni Jerome at Sheila. Pinapanood ko ang kanilang mga ngumingiting mukha at hindi na ako nasasaktan. Natatawa na lamang ako dahil ang background ng kanilang kaligayahan ay ang mga dingding at bintana, ang mga materyales na aking pinili at sinukat. Si Sheila ay lumabas ng eksakto katulad ng isang taong gustong maging sentro ng pansin. Ang wedding dress ay punong beads na may sapat na lalim ngang neckline para makuha ang lahat ng tingin. Naglalakad siya sa mga panauhin, ipinapakita ang singsing. At sa bawat parirala niya ay ang salitang pag-ibig
Oh, salamat tadana talaga ito. Nang makilala ko si Jerome, alam ko na nang mababago ang buhay ko. Narinig ko ang mababago ang buhay at kumabih ang dibdib ko. Mababago sa pamamagitan ng pagtapak sa buhay ng ibang tao. Ngunit naalala ko ang sinabi ni Ate Fe, huwag ihiwalay ang mga mata. Malalim akong huminga. Si Jerome ay kamangha-mangha. Itim na barong Tagalog, mayos ang buhok. Nakatayo siya sa gitna ng hardin nakikipag-usap sa mga lalaki na tila mga business partners ng buong kumpiyansa, parang kailanman ay hindi siya lumuhod at nagmakaawa na iligtas siya. Tumawa siya ng malakas, tinapik ang tao sa balikat tunay na haring gabi. Pinapanood ko siya at naintindihan. Ang tao ay napakahusay na gumaganap ng kawawa, ngunit kapag nakuha na nila ang gusto nila, ang kanilang tunay na mukha ay mabilis na lumalabas. Sa isang sandali, lumingon siya patungo sa bakod, parang hinahanap ang isang tao. Mabilis na tumibok ang aking puso, ngunit hindi ako tumalikod. Nakatayo lamang ako sa liwanag. Tumingin siya ng ilang segundo at lumingon na muli. Malamang iniisip niya na hindi ako mangangahas na pumunta, o kung pumunta man, para umiyak. Hindi niya alam na pumunta ako para makita kung paano matatahimik na papasok ang katarungan sa pamamagitan ng pintuan. Nagsimula ang seremonya. Magagandang salita mula sa ofisyan, nagapalwas ang mapanauhin. Hinawakan ni Jerome ang kamay ni Sheila at sumampa sila sa entablado. Ang liwanag ng spotlight ay bumaksa sa kanilang nga mukha. Si Aling Nena ay nakatayo sa ibaba at kumikislap. Ang mga mata niya ay nagliliwanag na parang maari na niyang burahin ang lahat ng nakaraan. Naalala ko kung paano niya sigaw sa akin, huwag mong dungisan ang tahanan ng iba. Ngayon, nagayo siya ng kasal para pagliwanagin ito ng kaningningan. Ngunit, katulad ng kasabihan, ang katotohanan ay hindi natatago. Matapos ang pagpapalitan ng singsing, pagputol ng cake at mga toast, inihayag ng host ang simula ng reception. Ang mga waiter sa puting uniforme ay nagsimulang maglabas ng mga plato. Tumingin ako sa orasan. Ang aking puso ay hindi na tumibok mula sa takot. Mahinahon itong tumibok, naghihintay. Nakita ko si Sheila na bumulungan si Jerome. Tingnan mo, lahat ay humahanga. Tumango si Jerome ng buong pagmamalaki. Si Aling Nena ay lumingon sa kanyang makaibigan at nagmamayabang, ito ang aking bagong manugang, hindi katulad ng nakaraan. Sige na, huwag na nating banggitin ang nakaraan. Lahat ko narinig, ngunit kahit paano, hindi ko gusto ang sumagot. Naawa na lang ako sa kanyang bibig na kailangan pang lunukin ang sariling masalita kasama ang kahihiyan ng ilang minuto na lamang. Ang maunang plato ay inilapag sa mga mesa. Mga pila na takip, lahat nakaakip. Ang mapanauhin ay nagbulong. Isang matandang babae ang nahinala, abalone malamang iyon, o Foyegras, ang karangyang kasal. Ngumiti si Sheila nang marinig ito, tinanggap ang lahat ng pagtatangi at nagpulupot. Sa sandaling iyon, tumingin ako kay nanay. Nakatayo siya sa tabi ko, ganap na kalmado. Hindi siya tumingin sa entablado kundi sa mga waiter. Tulad naga isang examiner, bumubulong siya para sa akin lang marinig. Tandaan, kapag inangat na ang mga takip, huwag magbago ang mukha. Walang schadenfreude. Walang pait. Tumayo lang tulad ng isang taong ginawan ng mali at ngayon ay ibinabalik sa kanya ang katarungan. Tumango ako. Natuyo ang aking lalamunan. At dumating ang sandali. Ang lahat ng pilak na takip ay sabay-sabay na inangat mahusay, sabay-sabay, propesyonal, at sa buong hardin ay kumalat ang amoy. Malakas, makapangyarihan, tulad ng isang pabuntis ng tunay na buhay na itinapon sa marinong entablado. Hindi ito amoy ng mantikilyaong steak. Ito ay amoy ng bagoong, patis, at tinupok na daing tuwiran, walang kompromiso, hindi pala kaibigan. Sa isang saglit, lahat ng usapan ay huminto. May isa pang humawak ng kopita ng nakaangat. Isang matandang babae ay instinktibong tinakpan ang ilong gamit ang kamay. May isa pang nanlaki ang mata sa kanyang plato, nakita ang bagay na hindi niya inaasahan.
Sa mga mesa ay may mga perpektong inihanda na pagkain, kare-kare na may maingat na dekorasyon ng gulay, dinuguan na may berdang dahon sa ibabaw, bagong sa malinis na mangkok, pinakbet na kumakinang sa natural na pagkain, bibingka at puto bumbong sa mga tradisyonal na lalagyan. Lahat ay lutong lusa, inihandang mayos, ngunit ang amoy, nagpabago nito ng lahat ng atmosphere ng luho. Natigilan si Sheila sa entablado, ang ngikiti niya ay namuon. Si Jerome ay yumuko, hindi na niniwala sa kanyang migamata. Si Aling Nena ay namutla, ang ngiti niya ay nanatiling nakabitin sa gitna ng daan at nagsimulang magpaypay ng kanyang kamay parang sisirain ang amoy. Ngunit habang nagpapaypay siya, mas halata ang kanyang panik. Nagsimulang mag-usap ang mga panauhin. Una ng tahimik, pagkatapos ay lalong malakas. Hindi sila halata na tumatawa, ngunit ang pigil na kukutkot ay lalong nakakahiya sa mga may-aring bahay. Ay nako, kare-kare pala, anong luksuri. Ang ilang kabataan ay hindi na pinigilan ang kanilang pagtataka, inilabas na ang kanilang matelepono at nagsimulang magsut. Ang mga journalist na inimbitahan para sakupin ang social event ay natigilan muna pagkatapos nang naintindihan nila na may kakaibang nangyayari, nagbago ang kanilang mood. Kumikislap na ang mga kamera, hinuhuli ang frozen na mukha ng nobya at ang namumula na mukha ng nobyo. Bumaba si Jerome mula sa entablado. Bawat hakbang niya sa tile na aking pinili ay mabigat. Lumapit siya sa surfing area at pinagsikapang mapanatili ang nga natitira niyang kalmado. Nagbadya, saan ang manager? Itawag ninyo siya rito. Walang nagsagot ng agad. Ang mga waiter ay iniyuko ang ulo, nagpapatuloy sa pag-serve, ngunit nagkatinginan sa isa't isa. Si Jerome ay nawalan pasensya at sumiga ng mas malakas. Tinatanong ko, saan ang inyong manager? Ito ang aking kasal, ano ang inaakala ninyo sa inyong sarili? Lumabas ang isang babae, si Ate Belen, ang events manager. Nakasuot ng mahigpit na itim na blazer, maayos ang buhok, kalmado ang mukha ng isang taong sanay sa paglutas ang suliranin. Lumapit siya at magalang na yumuko. Magandang gabi po. Paano ko kayo matutulungan? Sumabog si Jerome mula sa tanong na iyon. Itinuturo ang mga mesa. Matutulungan, tumingin ka riyan. In-order ko ang premium menu at dinala ninyo ito. Pinlano ba ninyong sirain ang aking kasal? Nanatiling kalmado si Ate Belen. Sumusunod kami ng eksakto sa menu na napirmahan sa kontrata. Nanggigitata ay ngumisi si Jerome, ngunit naririnig sa ngisi ang galit. Napirmahan. In-order ko ang nga imported na pagkain, European menu. Sino ang pumirma nito? Hindi nakipagtalo si Ate Belen. Nagbigay lamang siyang senya sa assistant na nakdala ng isang folder ng mga dokumento. Binuksan niya sa tamang pahina, inilapag sa pinakamalapit na mesa at malinaw na sinabi, "Heto ang kontrata at ang kasamang menu. May pirma po sa bawat pahina." Hinakaw ni Jerome ang folder. Mabilis niyang binago ang mga pahina. Nagpalit ng kulay ang mukha niya, mula pula hanggang maputi, mula maputi hanggang maputlang maputla. Sa appendix, malinaw na nakalimbag sa bold na letra, kare-kare, dinuguan, pinakbet, bagong bibingka, puto bumbong. At sa ibabang lahat ng ito ang kanyang sariling lagda, hindi peke, hindi maring itanggi. Sumunod ang isang katahimikan, napakaikting nito na naririnig ang kalabog ng kutsara sa plato. Nagmadaling lumapit si Sheila mula sa entablado, hinawakan ang paldang ng baro. Tumingin siya sa papel pagkatapos kay Jerome. Naging maasim ang boses niya mula sa gulat at kahihiyan. "Pinirmahan mo ito? Baliw ka na ba? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat." Nagmadali rin si Aling Nena. Napihit ang mukha niya. "Jerome, ano ang ginawa mo? Tatatawanan tayo ngayon." Hindi sumagot si Jerome sa kanila. Nakatrap siya. At kapag napatrap ang mga tao, naghahanap sila ng isisisi. Itinaas niya ang ulo, ang mamata ay naglipad-lipad sa buong lugar. "Marivich," pumihit ang pangalan tulad ng paunang sumbat na inihanda na. "Nasaan si Marivic? Nasaan siya?" Hinarang siya ni Ate Belen sa mahinahon na boses. "Jerome, kung mayroon kayo ng reklamong tungkol sa kontrata, iaareglo natin ito sa naangkop na paraan."
Anong angkop? Sumigaw si Jerome at diniskit ang kamao sa mesa, lumukso ang mabaso. Niloko nila ako. Kailanman ay hindi ko pipirmahan ito. Marifich ito. Si Marifich ang nasa likod nito. Isang matandang panauhin sa kalapit na mesa, humahanga sa ulo, ay tahimik na sinabi sa katabi niya, ngunit narinig ng ilang tao. Nasa PR siya ngunit hindi binabasa ang kontrata. Kasalanan niya. Ang mga salitang iyon ay tulad ng tampal. Mabilis na lumingon si Jerome ngunit hindi siya nangahas na makipaktalo sa isang matanda. Muling lumingon siya kay Ate Belen at sumiga, niloko nila ako. Si Marifik ito, tiyak siya. Si Sheila ay hindi na sinubukang maging elegante. Umiyak siya at dinampot ang dibdib ni Jerome. Sinabi ko na sa iyo na ayaw kong makisama sa iyong nakaraan. Pinahiya mo ako. Itinaas niya ang kamao at binigyan siya. Ibalik mo sa akin ang kasal ko. Si Aling Nena ay sinalakay si Sheila. Ano ang ginagawa mo, babay? Kasal ngayon ito. Tumingin si Sheila sa kanya nang may pagkamuhi. Huwag kayong mangusap sa akin ng ganyan. Naisip ko ay marangal kayo ngunit karaniwan kayong taga-palengke. Hinabing ang kamay ni Aling Nena para tampalin siya ngunit nang makita ang dosa ng makamera, ibinaba niya ang kamay. Nagpatuloy si Ate Belen sa mahinahon na tono, sa ngalan ng legal na may-ari, hinihiling ko kay Jerome, sa kanyang ina, at sa lahat ng mga taong wala ritong karapatang tumayo na agad nalisanin ang lugar. Ang salitang hinihiling ay malambot ang tunok ngunit lahat ay naintindihan na sila ay itinutulak palabas. Nanlaki ang mata ni Jerome, hindi ako aalis. Ito ang aking kasal. Dahan-dahang tumango si Ate Belen. Maari kayong ipagdiwang ang kasal doon kung saan kayo may karapatang gawin iyon. Dito kayo ay illegal na nandun. Humakbang si Nanay Pasulong, kalmado pa rin ang boses niya. Hindi ko gustong gumawa ng eksena ngunit huwag mo akong pilitin na kumilos ng mahigpit ayon sa batas. Ang katotohanang dumating ako ng may abogado ay nagsasalit na ang sapat tungkol sa aking intensyon. Mabigat na huminga si Jerome. Pinipisil ang makamaw. Lumingon siya sa paligid at naghahanap ng tulong ngunit natagpuan lamang ang mga nakaiwas na tingin, walang gustong makialam sa usapin ng ari-arian. Sa sandaling iyon, ginawa ni Sheila ang kanyang pagpili. Nakatayo siya sa pagitan ng ilusyon at katotohanan at pinili niyang iligtas ang kanyang sarili. Biglang hinubat niya ang singsing, ang brilyante na ipinagmayabang niya sa social media at itinapon ito sa dibdib ni Jerome. Tumunog ang singsing sa kanyang baro. Malinaw ang tunog tulad ng barya na bumaksak sa ilalim ng isang walang lamang balon. Si Sheila, hinahawakang ang palda ng kanyang gown, lumingon at tumakbo. Tumakbo siya sa pagitan ng mesa na may kare-kare. Sa ilalim ng mga kwintas ng ilaw palayo mula sa kanyang nabuwag na pangarap, ang mapanauhin ay nagsimulang tumayo at umalis. May nagpaalam ng may galang nagdadahilan nga kailangan sa ibang lugar. May iba pang hindi na nagtatago, ngiti. Ang maliwanag na hardin ay naging arenang sirkus at ang pamilya Villanueva ay ang pangunahing, kahit hindi voluntaryo, ng mga komedyante. Si Jerome ay nakatayo parang nakapako. Nang tumakbo si Sheila, nawala ang kanyang huling dahilan para sa palabas. Si Aling Nena ay naglibot-libot ng may galit at takot. Tumingin siya kay nanay ko parang gustong humingi ng tulong ngunit hindi siya nangahas. Nakatayo ako sa tabi ni nanay. Sa aking kaluban ay kaunting awa. Hindi kay Jerome kundi sa sarili ko noon na minsan ay naniwala sa kanitong tao. Mahinaon na sinabi ni nanay sa abogado. Tawagan ang seguridad, sundin ang protokol. Isang pariralang walang sigaw at pag-away. Ito ang katapusan ng laro. Ilang minuto ang lumipas matapos ang sinabi ni nanay, lumabas sa bakuran ang isang grupo ng lalaki sa itim na uniforme. Hindi sila tumakbo maayos at profesional ang galaw. Ang atmosfer sa hardin ay agad na nagbago. Kung dati ay maari pang sumigaw si Jerome at umiyak si Aling Nena, ngayon ay kapwa sila na nahimik, parang tinanggal ang kanilang hangin. Lumapit ang pinuno NG Seguridad, yumuko kay nanay at sa abogado at pagkatapos ay umarap kay Jerome ng malinaw ng ngunit magalang.
Sir Villanueva, hinihingi po namin na samahan ninyo kami at ang inyong pamilya patungo sa labasan. Pakiusap pong makisa kayo. Siningahan siya ni Jerome. Samahan, sino kayo? Tatawagan ko na ang pulis. Tumango ang seguridad. Maari po. Handa kaming makiisa sa mga kinatawan ng kapangyarihan ngunit bago silang dumating, wala pa rin kayong karapatang nandun. Sumigaw si Jerome, hindi ako aalis. Ito ang aking kasal. Isang miyembrong seguridad ay lumapit at mahinahon ngunit matibay na nagsabi, ang kasal po ay hindi dahilan para sa iligal na paghahawak ng ari-arian. Pakiusap pong sumama. Sinubukan ni Jerome na itulak siya palayo ngunit dalawang miyembro ng seguridad ay mahinahon lang na tumayo sa makabilang panig niya at maingat siyang sinuportahan sa mga braso. Kailanman ay hindi ko inisip na makikita ko ito. Ang nobyo na ilang sandali ay nakatayo sa entablado at umiinom ng champagne para sa tunay na kaligayahan ngayon ay lumalakad sa pagitan ng mga mesa na may kare-kare. Sa ilalim nga kwintas ng ilaw kasama nga gagwardiya, pinapanot na mapanauhin ang lahat initatala sa kanilang matelepono, nabubulong ang isa, ganito talaga ang buhay. Sinusubukan ni Jerome na makawala, bitiwan mo ako, alam mo ba kung sino ako? Maiksi ang sagot NG Pinuno N Seguridad, alam namin na kadyo ay isang taong hinilinggang lisanin ang lugar. Ang masalitang iyon ay tulad ng tampal. Nang makita ni Aling Nena na inaakay ang kanyang anak, nagsimula siyang umiyak, bitiwan ang aking anak, taong bayan nagnanakaw. Nagpatira pa siya sa paang gwardiya ngunit dalawang babae mula sa security team ay maingat na sumuporta sa kanya. Maam, pakiusap pong makisa, sumama kayo sa amin. Sumigaw siya at umiyak. Ngunit habang mas malakas siyang sumisigaw, lalo na nitong nabubunyag, ang kanyang tunay na pagkatao na maingat niyang itinatago sa ilalim ng kanyang marangal na damit at perlas na kuwintas. Ang magakamag-anak ni Jerome ay nagkagulo rin ngunit nang makita ang determinadong seguridad, abogado na may mga dokumento at kalmado ni nanay, nagurong sila. Sa loob ng 10 minuto, nalinis na ang hardin mula sa mga nakmamayari. Nang inaakay si Jerome palabas ng bakod, lumingon siya at tumingin sa akin. Sa kanyang tingin ay wala na ang paghamak. Mayroon doon ang halo ng takot, galit, kahihiyan at marahil pangsisisi. Ngunit iyon ay pangsisising taong nawala ang kanyang target, hindi pangsisisi para sa ginawa niya. Pumihit siya. Aba, marifik na kamit mo ang gusto mo. Tumingin ako sa kanya at sumagot para marinig niya. Hindi ako ang nakamit ng anuman, ikaw mismo ang nawalan ng lahat. Natigilan si Jerome. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa kanya eksakto siya ang lumabag sa nag-iisang kondisyon na nagbibigay sa kanya ng karapatang manatili sa bahay na iyon. Iniaboy rin si Aling Nena palabas. Nagpatuloy siyang sumiga, sumpanawa sa inyo. Tumingin si nanay sa kanya ng may awa at minsan ang awa ay mas masakit pa kaysa sa pag-awa. Nang inilabas na sila, ang malalaking bakal na bakod ay pumasara. Ang tunok ay pangwakas katulad ng pagklik ng kandado. Mabilis na umalis ang natitirang panauhin. Lumapit ang abogado kay Nanay Mariana Victorovna. Patawad Corazon Vicenta Reyes sa Legal at Media na bahagi ng usapin, ayusin namin. Tumango si nanay at pagkatapos ay lumingon sa mga naywang ilang tao. Humihingi akong paumanhin para sa abala ngunit dahil nandito na kayo, pakiusap na tikman ang pagkain. Isipin ninyong ito ay isang paktikim ng tunay na Pilipinong lutuin. Ngumiti ang ilang matandang panauhin, may isa pang nagbiro. Kung sinabi ninyo subukan natin. Kare-kare sa ganitong kasal eksotiko ito. Ngumiti si nanay. Sa ngiting iyon, ginawa niyang eleganteng pagtatapos ang eskandalo. Nakatayo ako sa tabi niya, pinapanood ang hardin na muling naging sa atin. Sa loob ko ay isang kamanghamanghang damdamin, kagaan, hindi mula sa paghihiganti, mula sa kalayaan. Biglang naintindihan ko ang masalita ni nanay. Sa buhay,
may katumbas ang lahat. At ngayon, ang katumbas ay dumating hindi ang dugo, kundi ayon sa batas at sa tamang sandali. Kinabukasan, gumising ako ng 6 umaga. Walang tigil na vibrate ang telepono. Mga mensahe mula sa mga kaibigan, kasamahan, kakilala lahat ng isang tanong, nandun ka ba? At mga link sa mga video at screenshot. Binuksan ko ang isa, ang hardin na puno ng liwanag, ang bulong ng mga panauhin. At pagkatapos ay close-up ng kare-kare na may caption, Premium Reception plus Invincible Philippine Cuisine. Video ngang ingilalim na mukha ni Jerome, nang umiyak na aling nena. Ang tumatakas na Sheila, at isang frame na katayo akong kasama si Nanay kalmado, parang wala kaming kinalaman sa kaguluhan. Pinalim ko ang telepono, hindi mula sa takot mula sa pagod, tinawagan ako ni Nanay. Huwag kang magbasa ng marami. May pulong akong may mga abogado ngayon, kumain ka na ba? Sumagot ako ng o at naramdaman ko na natuyo ang aking lalamunan. Tama si Nanay, kailangan kong kumain, matulog at huminga. Ang buhay ay magpapatuloy sa sarili nitong takbo. Sa tanghali, sumulat ang isang kaibigan na journalist, nasa trending ito, lahat ng media viral content, hindi ako nagulat. Mahilig ang mga tao sa drama lalo na kung may mayayaman, may kahihiyan, may maringal na pahihiganti. Sa hapon, dumating ang susunod na balita. Si Jerome ay tinawag sa isang emergency meeting sa kanyang kumpanya. Ngumisi ako ng loop lamang, ang inhasik ay siyang aanihin. Siya, eksperto sa PR, nagturo sa akin na ang imahe ay lahat-lahat at siya mismo ang sinaira ang kanyang imahe sa harap ng daan-daang kamera. Sa gabi, nagpadala ng screenshot ang isang kakilala mula sa kanyang industriya, sinibak siya ng kumpanya. Opisyal na pahayag, ang personal na kilos ne empleyado ay hindi na ayon sa etikal na pamantayan at nakapipinsala sa reputasyon ne kumpanya. Isang linya na nangangahulugang nahulog siya mula sa sistema. Kahapon ay direktor, ngayon ay hindi na ayon. Tungkol kay Sheila, sinasabi nila na nag-block ng social media at nawala na. Ang mga brand na nag-imbita sa kanya para sa mga shoot ay tahimik na tinanggal ang mga post kasama siya. Ang pinakamagandang aral, kung gaano kabilis lumayo mula kay Jerome ang mga taong kahapon ay uminom ng champagne kasama niya, hindi ko sila sisihin. Nakita ko lang ang katapusan ng buhay na itinayo sa liwanag. Kapag nawala ang liwanag, walang natitira sa tabi mo. Sa gabi, dinala ako ni Nanay sa bahay sa Antipolo, hindi para ipagmalaki, para gumawa ng nga praktikal na bagay. Papalitan natin ang mga susi. Gagawa nga listahan ng mga nilalaman. Lahat ayon sa protocol, sabi niya. Pumasok ako sa bahay, ilang araw na ang nakakaraan, itinulak nila akong lumabas ng may kahihiyan. Ngayon bumalik ako sa pangunahing pintuan, ngunit wala akong nadamang tagumpay. Lumakad ako sa mga silid, doon ko minsan pinili ang kulay ng mga dingding, ang tela ng mga kurtina. Sa sala ay mabango pa rin ng mga bulaklak ng kasal, ngunit hindi pinayagan ni Nanay na maluoy ako. Dinala niya ako sa aming dating silid tulugan. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang tunay na akin. Notebook na may mga sketch, ilang drawing, isang malong na hinaluan ni Nanay. Nang yumuko ako, may nahulog mula sa notebook. Ang aking unang sketch para sa bahay na ito, isang patio na may sampagita at isang mesa para sa tsa. Naalala ko ang sinabi ko kay Jerome, gusto kong magkaroon ng lugar kung saan kami magtatanda at umiinom ng taa. Natawa siya nun at sinabi na masyadong malayo ang aking pag-iisip. Lumabas na tama ang aking pag-iisip. Pinili ko lamang ang maling tao para sa tanda na iyon. Si Nanay, nakatayo sa likod ko, ay mahinahon na sinabi, nakita mo ang ginawa, ng may puso ay hindi nawawala. Bumabalik lamang ito sa tunay na may-ari nito. Tumango ako. Sa kalooban ay isang kakaibang damdamin, malungkot at magaan sa sabay. Sa gabi, nagpadala ang abogado kay Nanay, nega plano nega aksyon. Reklamo ne pandaraya, sa pagkontrata nega dokumento, kaso para sa iligal na pagpigil nega ari-arian, at pagbabayad ne kapinsala. Lahat ay sumusunod sa batas, hindi sa damdamin.
Pinapanood ko si nanay na naghahanda, negata sa kasing kalmado tulad nega araw na dumating ako sa kanya nang may imbitasyon sa kasal. At naintindihan ko hindi siya malamig. Malinaw lang ang kanyang pag-iisip at sa buhay na ito, ang malinaw na pag-iisip lamang ang makapagliligtas sa iyo. Hindi na ako nag-iisip kung nasaan si Jerome ngayong gabi. Alam ko na sa maliit na lumang apartment ni Aling Nena ay nagnining muli ang ilaw dahil wala na silang ibang maaasahan. Kapag nawala ang bahay, trabaho at reputasyon, naiintindihan mo na kapag maayos ang lahat, samantalahin, kapag umalis ang swerte tanggapin. Ako naman sa unang pagkakataon, naramdaman ko na lumalakad ako sa aking sariling mga paa, hindi ko na kailangan ang awangang sinuman. Isang bagay lamang ang kailangan ko, huwag nang pagtaksilan pa ang aking sarili. 3 buwan ang lumipas, ang ingay sa internet ay humupa tulad ng tubig pagkatapos ng baha, ngunit ang legal na mga usapin ay nagpatuloy sa sariling takbo. Sa arawng pagdinig dumating ako kasama ang abogado. Nanatili si nanay sa labas para maghintay. Sa courtroom, iba ang hitsura ni Jerome, wala ang mahal na barong simpleng polo, kukunot na, mapungay ang mamata. Sinubukan niyang palinsahin, sinabi na kusang loob akong pumirma sa lahat, na ito ay isang misunderstanding. Ngunit 3 bagay ang ipinakita na abogado sa korte, ang palitan ng mensahe kung saan pinabilis ni Jerome ang pagpirma ko, ang datos na ang pulong sa notarya ay sinadyang masquish ang oras, at ang kopya ng mismong kasunduan kung saan ang pahina tungkol sa pagkakalob ay maingat na naipasok sa pagitan ng pahina tungkol sa collateral. Hindi ako umiyak. Sumasagot ako sa matanong ng hukom ng malinaw at tuwiran. Tinawag din si Aling Nena. Sinubukan niyang isisi sa kapalaran at sa akin. Ngunit nang tinanong siya ang hukom, nalaman mo ba na ang iyong anak ay nanloloko sa kanyang asawa at pinilit siyang pumirma ng dokumento? Nag-atubili siya. At ang katahimikang iyon ay nagsabingang lahat. Nagpasya ang korte. Ang bahay sa Antipolo na nakakahalagang 10 milyong piso ay kinikilala bilang ari-arian ng aking nanay dahil ang kondisyon ng kasunduan ng pagkakalob ay nilabag. Lahat ng kasunod ng mga dokumento ay inanulan. Si Jerome ay inutusang magbayad en danyos para sa paggamit en ari-arian en iba para sa reception at para sa moral na pinsala, at ang kasong pandaraya ay inilipat sa mga investigasyon na autoridad. Nang marinig ang desisyon, bumaksak si Jerome sa upuan. Matapos ang pagdinig, lumapit siya sa akin sa koridor. Mahapon ang boses niya, "Marifik, patawarin mo ako. Gusto ko lang na magkaroon ng sariling bahay para igalang ako ng nga tao." Mahinahon ko siyang tiningnan. Kung gusto mong igalang ng mga tao, mabuhay ng may dignidad, ang paggalang ay hindi itatatayo sa pamamagitan ng pagpapababang ng iba. Iniyuko niya ang ulo. Sa unang pagkakataon nakita ko siyang tunay na maliit, hindi dahil sa kahirapan kundi dahil wala na siyang natirang mapakana. Ilang linggo ang lumipas, nalaman ko na lumalaki ang kanyang mautang. Humingi ng pera ang sponsor ng kasal. Lumayo ang makaibigan at partner. Nakatira si Aling Nena sa kanyang lumang apartment. Hindi sila pinagtatawanan ng mga kapitbahay, tinitingnan lamang nila sila. Minsan, sapat na iyon para masunok sa kahihiyan. Isang kakilala ang nagsabi na nakita niya si Aling Nena na nakaupo sa hagdan, nagbubulong. Dapat ay nanahimik na lang ako. At ako bumalik sa bahay sa Antipolo, hindi para alalahanin ang sakit kundi para simulan ang bagong buhay. Nagmungkahi si nanay na gawin itong isang cultural space, mag-aral ng pagluluto ng Pilipinong pagkain, maglunsad ng mga eksibisyon ng bayong at burnay, magdaos ng mga pagtitipon para sa mga babaeng dumaan sa hirap at naghahanap ng sandalan. Pinangalanan namin ang proyekto, Aming Kusina. Sa araw ng pagbubukas, nakatayo ako sa narenovate na kusina, hinawakan ang makaing nara na countertop. Naalala ko kung paano ako umalis doon ng may maleta. Kakaibang bagay talaga ang buhay. Minsan iniisip mong nawala ka ang lahat, ngunit sa katunayan, ibinalik ka lamang sa iyong tamang lugar. Sa gabi, nagbigay sa akin ni nanay ng maliit na kandila.
ilagay mo ito sa bintana. Hindi mo kailangang sindihan. Alalahanin mo lamang dumaan ka sa dilim. Kaya naman dapat mong pahalagahan ang liwanag. Inilagay ko ang kandila sa bintana. Sa labas, may marahang hangin at sa aking kalooban, tahimik na. Hindi na ako nagtatanong kung bakit nila iyon ginawa sa akin. Isang bagay lamang ang naintindihan ko, kung hindi mo mamahalin ang iyong sarili, walang ibang gagawa niyon para sa iyo. Anong aral ang aking natutunan? Huwag kailanman pumirma sa anumang bagay na hindi mo ganap na naintindihan, at sa kasal ang kagandahang loob ay dapat nakasabayng malinaw na pag-isip. Kung hindi, sa pagtitiwala sa maling tao, ikaw ay naghahatid ng sarili mo sa pagdurusa. Kung natinag kayong kwentong ito, mga minamahal na tagapakinig, pakiusap na mag-like sa channel na at mag-iwan ng komento. Kung kayo ay naging katulad ko sa ganitong sitwasyon, tatahimik ba kayo o lalaban? Salamat sa pakikinig hanggang katapusan. Nawa ay lagi kayong malusog, mapayapa ang puso at hanggang sa muli nating susunod na kwento.